master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 761 hanggang 770. Ang dakilang security guard. Kabanata 761 mundo ng Dragon Gate ay lubhang kapana-panabik. May isang lumang kasabihan sa mga tao, ang mga karaniwang tao ay hindi nakikipaglaban sa mayayaman, at ang mga mayayaman ay hindi nakikipaglaban sa mga opisyal, ibig sabihin kahit gaano ka pa kayaman, kahit na ang isang menor de edad na opisyal ay may awtoridad sa iyo, hindi ka pa rin mananalo laban sa kanila. Habang nakaupo sa likuran ng kotse ni Floor Carson, lalong nanlamig ang mukha ni Yusuf Zoc. Ang kanyang Heaven is Investment ay marahil ang pinakamalaking grupo ng pamumuhunan sa bansa sa ngayon, na may napakalawak na hanay ng mga lugar ng pangangaso, at tunay na mayaman. At ang sumusugod sa unahan ay palaging si Marlon Shepard, na maituturing na isang bagong sumisikat na tycoon sa mundo ng negosyo. Ilang taon ng pagpaplano ang nagdala sa Heaven is sa isang hindi maisip na antas. Pero kahit isang negosyante ay hindi man lang makakapagsimula sa ganitong sitwasyon. Nagliyab ang galit sa kalooban ni Yusuf Zoc, at malamig niyang sinabi, patayin mo siya, at dalhin dito si Marlon Shepard. Sige, sa totoo lang, natakot si Floor Carson na baka sumama si Yusuf Zoc at pumatay, kaya nang marinig niya ang mga sinabi ni Yusuf Zoc, huminga rin siya ng malalim. Ang dalawang nakaharang sa kalsada ay mga taong walang kwentang tao lamang, ang pagpatay sa kanila ay walang mapapala at magdudulot lamang ng mas malaking problema. Gayunpaman, ang pagpapatalsik sa kanila ay magdudulot din ng problema. Tumalon palabas ng kotse si Floor Carson, pagkatapos ay sumugod na parang hangin. Walang naganap na kahanga-hanga o matinding labanan, ang dalawang ordinaryong kawani ng pagmamatsyag ay hindi man lang nagkaroon ng oras para gumanti bago pa man sila tamaan ni Floor Carson ng kutsilyo, at sila ay bumagsak sa lupa, na parang pansit. Tila kinakabahang mabuti si Marlon Shepard, malakas na kinakausap si Floor Carson tungkol sa isang bagay habang kinakaladkad siya ni Floor Carson palayo. Nang bumukas ang pinto ng kotse at isinuot ni Floor Carson si Marlon Shepard sa loob, natigilan si Marlon Shepard dahil nakaupo pala si Yusuf Zoc sa loob ng kotse. Magmaneho ka, utos ni Yusuf Zoc. Saan papunta? Tanong ni Floor Carson. Magmaneho ka lang paikot-ikot. Boss, sa wakas ay nakabalik ka na. Sa wakas ay napagtanto ni Marlon Shepard ang nangyayari at nagpakawala ng buntong hininga na parang naalis ang isang bigat sa kanyang puso. Anong nangyari? Nakuha mo na ba ang mga malazwa mong litrato? Tanong ni Yusuf Zoc na may ngisi na hindi naman talaga maituturing na isang ngiti. Hoy, huwag mong ang banggitin. Halatang nahihiya si Marlon Shepard at napakamot ng ulo, nagpatuloy, nasa masamang sitwasyon ako ngayon, nagkakagulo ang asawa ko, at may investigasyon mula sa itaas. Ang buhay ay talagang hindi matiis. May kerida ka ba? Gulat na tanong ni Yusuf Zoc. Wala akong itinago kahit sino, basta. Ito lang. Nagkasundo kami, at lagi niya akong niyayaya lumabas. Hindi ko na napigilan, at pumunta kami sa isang kwarto sa hotel, 3 beses lang, pero bawat beses ay ni-record. Ngayon naiintindihan ko na, ang babaeng iyon ay isang bitag na inihanda para sa akin, at ngayon ay nawala siya ng walang bakas. Hindi naman malaking bagay yan. Hindi ka miyembro ng partido o opisyal. Paano kung may isang taong iningatan mo? Magkwento ka pa. Alam ni Yusuf Zoc na may higit pa roon, kung tungkol lang ito sa pagkuha ng litrato, kaunting pressure lang sa media ang may dudulot nito. Walang sino man ang maaaring gumawa ng kahit ano sa kanya. Ang pangunahing isyo ay nakakuha ako ng lupa sa pamamagitan ng babaeng ito. Siya ang tagapamagitan, at ipinaimbestigahan ko pa nga siya. Parang walang problema sa lupa, pero nang makuha ko ito, sinimulan na akong imbestigahan. Sinabi nilang panunuhol ito sa negosyo, pagkatapos ay nakialam ang mga awtoridad sa buwis, na sinasabing umiiwas ang aking kumpanya sa pagbabayad ng buwis, at ang mga paninda sa mall ay mga peke.
Mayroon ding mga investigasyon mula sa State-Owned Assets Supervision and Administration Commission, na nagsasabing pinaghihinalaan kami ng paglalaban ng dayuhang black money, at ang pinagmulan ng mga asset ay kaduda-duda, at iba pa napakaraming akusasyon ang ibinato sa akin. At sa pagkakataong ito, seryoso na ito, hindi tulad ng maliit na gulo sa New Century Hotel noong nakaraan. Ito ay isang bahagi ng mga pambansang ministeryo at komisyon. Siyempre, sinasabi nilang iniimbestigahan nila, pero ang gusto talaga nila ay mga shares. May nagpaparating ng mga mensahe na gusto nila ang 20% ng shares ng Heaven Is. Kung hindi ko sila isusuko, makukulong ako, at ang Heaven Is ay mahaharap sa mga parusa at lahat ng iyon. Sino kaya ang nasa likod nito? Tanong ni Yusuf Zoc kasabay ng isang malamig na tawa. Iyon lang, hindi ko pa rin alam kung sino ang nasa likod nito. Wala akong kaalam-alam, tanging isang tagapamagitan lang ang dumarating. Kung gayon, tawagan mo ang tagapamagitan na iyon. Sabihin mo sa prinsipyo na maaaring sumasang-ayon ka, pero gusto mong makilala ang kanilang mga kababayan. Hindi nila ako makikita, bigong sabi ni Marlon Shepard, kilala na nila ang kumpanya natin sa loob at labas. Nagpadala na ako ng mga mensahe sa pamamagitan ng tagapamagitan dati, pero sabi nila wala raw akong awtoridad na magdesisyon ng mag-isa. Nang walang chairman, pagkatapos lang magdesisyon ang board of directors, saka lang nila sinabing direktang makikipag-usap sila sa kumpanya at pipirmahan ang kontrata agad-agad. Alam din nila na wala ako roon. Biglang tumawa si Yusuf Zoc, humanga sa masusing takdang aralin na ginawa ng kabilang panig. Oo, kaya ang malalaking desisyon ng kumpanya ay nangangailangan ng partisipasyon ng lahat ng miyembro ng board, kasama na ang iyong ama, kapatid na babae, ang asawa ni Flor Carson na si Mila Vasquez, kasama ang sinumang matataas na opisyal na may kaukulang share sa kumpanya, dapat silang lahat ay naruroon. Pagkatapos mag-isip sandali, biglang nagtanong si Yusuf Zoc, sino nga ulit ang tagapamagitan? Armando Murillo. Sabay na sagot ni na Flor Carson at Marlon Shepard. Nasaan si Armando Murillo? Tanong ni Yusuf Zoc na may pagkaaliw. Hindi ko alam, pero pwede akong tumawag para malaman. Sabi ni Marlon Shepard, habang itinataas ang kanyang telepono. Tapos tanungin mo siya kung nasaan siya, sabihin mo sa kanya na gusto natin siyang makita mamayang gabi para pag-usapan ang tungkol sa shares. Sige na, gusto kong makilala ang bugaw na ito. Nakaramdam si Yusuf Zoc ng matinding galit, dahil hindi niya naisip na may mga tao pala sa mundong ito na nagmamasid sa kanyang piling. Sige, agad na tinawagan ni Marlon Shepard si Armando Murillo. Nakaon ang telepono ng kabilang panig, at napakagalang niya pagkatapos sagutin ang tawag. Nang sabihin ni Marlon Shepard na gusto nila siyang makilala para sa isang pag-uusap, tumawa siya at sinabing maaari silang pumunta rito. Nasa pinakamataas na palapag siya ng Royal Palace Hotel. Kung gayon ay pupunta tayo sa Royal Palace Hotel. Matapos mag-isip, biglang kinuha ni Yusuf Zoc ang telepono ni Flor Carson at saka kinuha ang numero ni Pierre. Kagalang-galang na Panginoon, nakikinig si Pierre. Agad na sinagot ni Pierre ang tawag, nang may paggalang. Pangunahan ang lahat ng dakilang demonyo papunta sa bubong ng Royal Palace Hotel. May mga bagay akong kailangang asikasuhin, pumunta ka agad doon. Oo, natanggap ko na. Nahalata ni Pierre ang lamig sa boses ni Yusuf Zoc, kaya mabilis siyang sumagot at ibinaba ang telepono. Mga dakilang demonyo, anong ibig sabihin yan? Nagtatakang tumingin sina Marlon Shepard at Flor Carson kay Yusuf Zoc. Ibig sabihin, mga halimaw. Tumawa si Yusuf Zoc. Nagdala ako pabalik ng 15 Great Demons mula sa Dragon Gate World, kabilang ang 3-clawed dragon, water apes, softshell turtles, sea dogs, octopus demons, at iba pa. Pareho silang mga halimaw sa dagat na nag-anyong tao, talagang makapangyarihan pa. Muntik nang mabulunan sina Marlon Shepard at Flor Carson, mga halimaw. Hindi ba nagbibiro si Yusuf Zoc? Sige. Mayroon ding demonyong leopardo na gumaganap bilang third wheel, naakit ako, medyo nahihiya na sabi ni Yusuf Zoc. Nako, Yusuf, ang lakas ng loob mo bang pakialaman ang isang leopardo? Sigaw ni Flor Carson. Nako, kinakabahan ako sa pakikipaglaro sa isang babae, at ikaw ay nakikipaglaro sa mga halimaw.
Naglaho ang dating kawalang pag-asa ni Marlon Shepard, nang bumalik si Yusuf Zoc, wala na siyang kailangang ipag-alala. Total, kay Yusuf Zoc naman ang Dragon Gate, at hanggat si Yusuf Zoc ang nag-uutos, makakapagpahinga na siya. Wala akong kwenta, ngayon Xiao, siya na talaga. Tumawa si Yusuf Zoc. Xiao, nakita mo na si Xiao. Tuwang-tuwa nilang tanong. Nakilala ko siya sa kabisera ng Dragon Gate World, nagbukas siya ng isang bahay aliwan na tinatawag na Heaven on Earth, at mayroon siyang mahigit 100 patutot, lahat ng kanyang mga babae, na gumugugol tuwing gabi kasama ang 5 o 6 na batang babae sa kanyang kama. Sus Mariosep, muntik nang mapatalon sina Marlon Shepard at Flor Carson. Gusto ko ring pumunta sa Dragon Gate World. Malakas na sigaw ni Flor Carson. Sasama rin ako, sasama rin ako. Sigaw din ni Marlon Shepard na gustong umalis. Kung kaya mong makipaglaro sa mga halimaw sa Dragon Gate World, at kahit si Xiao ay may mahigit 100 mal, paano mo maiintindihan iyon? Hindi ba't ganoon ang buhay ng isang Diyos? Sige na nga, hindi na ako aalis. Napakarami ko nang naging kaaway roon, at wala ring silbi ang mga tao roon, ang manghuli ng kahit sinong magandang babae na makita nila para painitin ang kanilang higan. Kung aalis kayong dalawa, sa pinakamababa ay magiging mga katulong kayo ng pagong, walang katayuan o dignidad. Pero, magsasaya pa rin kami, parang kapanapanabot naman. Sabay tawa nilang dalawa ng malakas. Sige, hintayin ninyo ang bakasyon sa katapusan ng taon, at dadalhin ko kayo roon para maglaro ng ilang araw, parang bakasyon lang. Para mas lumawak ang iyong kaalaman. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 762 isa pa na may apelyidong Xiang. Ilang sandali pa, nakarating sila sa Royal Palace Hotel, at nang papasok na ang sasakyan ni Flor Carson sa parking lot, isang babaeng nakabihis ng kaakit-akit, kasama ang 2 bodyguard na nakasot, ang sumugod para salubungin sila. Bumaba si Yusuf Zoc at ang 2 niyang kasama mula sa kotse, ngunit sadyang nahuli sila ni Flor Carson ng isang hakbang, nakatayo sa likuran ni Marlon Shepard, na parang mga attendant, o bodyguard. Ginoo, Shepard, natutuwa akong nakarating ka, sumunod ka sa akin, sabi ng babae, bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi habang magalang na tumango at saka nauna nang naglakad suot ang kanyang matataas na takong. Ang mukha ni Marlon Shepard ay puno ng emosyon, halo-halong galit. Siya nga, nagngalit ang ngipin ni Marlon habang nagsasalita. Sabi ni na Yusuf at Flor, na parang binuksan ang ilaw, ngunit wala na silang imak pa at sumunod sa lobby ng hotel, pagkatapos ay dumiretso sa isang pribadong elevator. Ang Royal Palace Hotel ay mayroon lamang 22 palapag, at ang elevator ay dumiretso sa 22 palapag bago ito huminto. Paglabas nila ng elevator, agad nilang nakita ang 7 o 8 matipunong bodyguard na nakatayo sa pasilyo, kabilang ang 3 dayuhan. Walang mahina sa mga bodyguard, at napansin pa ni Yusuf na ang 3 dayuhang bodyguard ay mga individual na may mga espesyal na kakayahan, dahil taglay nila ang natatanging aura ng mga ito. Ang iba ay mayroon ding mga antas ng cultivation, kung saan ang pinakamalakas sa kanila ay nakarating na sa fasting realm. Ginoo, Pastol, makipagtulungan po kayo sa amin. Hindi ka maaaring magdala ng anumang armas sa loob, sabi ng babae sa diretsong tono. Agad na lumitaw ang 2 bodyguard, may hawak na mga metal detector wand na parang mga baton, at itinutok ang mga ito kina Yusuf, Marlon, at Flor. Ibinigay ni Marlon ang kanyang telepono, at ibinigay din ni Flor ang kanyang telepono kasama ang isang baril na nakatago sa kanyang katawan, ngunit walang dala si Yusuf. Pagkatapos ng paghahanap, ngumiti ang babae at binuksan ang pinto ng presidential suite. Iisa lang ang tao sa silid, isang kalbong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng bathrobe, na tumayo at sinalubong si Marlon ng may malakas na tawa pagpasok nito kasama ang mga kasama nito. Ihanda mo na ang tsaa, Xiaoyu. Ang taong ito ay si Armando Murillo, isang kilalang-kilalang tao sa mga lansangan ng kabisera at isang magnate sa mundo ng negosyo. Si Xiaoyu, ang babaeng kinausap, ay agad na lumuhad sa tabi ng mesa para magpakulo ng tubig at maghanda ng tsaa. Walang nakitang ibang tao si Yusuf sa suite, pero hindi rin siya agad umupo. Sa halip, lumapit siya sa bintana at dahan-daang itinulak ito pabukas.
Parehong nagtatakang tumingin sa kanya sina Armando Murillo at Xiaoyu ngunit hindi nila siya sinubukang pigilan. Six Fingers, Holden Zok, bumaba ka. Mahinahong sabi ni Yusuf mula sa bintana. Swoosh, swoosh, sumunod ang dalawang tunog ng pag-usbong, at pagkatapos ay dalawang madilim na figure ang biglang sumulpat sa bintana ng ika-22 palapag. Ano? Agad na natulala sina Armando Murillo at Xiaoyu, na parang nakalimutan na nila kung paano sumigaw. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Yusuf Zok, chairman ng Cheney Investments, sabi ni Yusuf habang tumalikod at naglakad paarap, walang pakialam na nagsalita. Six Fingers, patayin ninyo lahat ng nasa pasilyo. Holden Zok, itapon mo ang babaeng ito sa bintana at tingnan mo kung tatama siya sa lupa ng sapat na lakas para mamatay. Swoosh! Biglang lumabas si Six Fingers sa pinto, at walang imak na hinailan ni Holden Zok ang babaeng nagngangalang Xiaoyu papasok sa kanyang kandanggan gamit ang isang malakas na hatek. Anong ginagawa mo? Ibaba mo siya. Chairman Zok, nangangahas ka bang dakpin ako? Sa mga tao ko, ungol ni Armando sa galit. Para bang hindi niya narinig ang mga sinabi ni Armando, itinapon ni Holden si Xiaoyu sa bintana habang nagpupumiglas at sumisigaw ito, walang ipinakitang awa. Umalingaw-ngaw sa buong gabi ang sigaw ng isang babae dahil sa takot. Manhid na si Yusuf, isang mapanlinlang na babae, mabuti man o masama, ay kailangang mamatay. Tumahimik ang silid, umalingaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril at labanan mula sa pasilyo ngunit agad ding tumahimik. Maya-maya pa, pumasok ang six-fingered ape sa silid na puno ng dugo at yumuko. Guro, 10 tao ang lahat, patay na lahat. Napuno ng gulat ang mukha ni Armando Murillo. Hindi siya agad tinanong ni Yusuf Zok, sa halip ay tumango siya ng nakangiti, kung gayon, maghintay muna tayo ng kaunti, hanggang sa tanungin ni Holden ang ginoong ito tungkol sa kanyang buong pamilya. Pagkatapos niyan, pwede mo nang patayin ang buong pamilya niya. Tagapangulo Zok, hindi ko kasalanan. Kumirot ng husto ang mga sentido ni Armando Murillo. Ito ba ang maalamat na si Yusuf Zok? Masyado bang walang awa ang lalaking ito? Kung maglalakas loob kang puntiryahin ako, dapat handa kang mapatay ang buong pamilya mo. Malaking piraso talaga ng karne ang kumpanya ko, pero hindi ito para kainin ng basta-basta. Holden, gawin mo, simulan mo sa pamamagitan ng paghila ng mga litid sa kanyang dalawang binti. Tingnan natin kung masakit. Mahusay na bumunot ng kutsilyo si Holden Zok na parang nagsasagawa ng mahika at saka itinusok si Armando Murillo pababa, mabilis na hiniwa ng 2 beses. Nako, hindi ko kasalanan to. Tagapamagitan lang ako, ang pamilya Nash ang nag-utos sa akin na iparating ang mensahe, hindi pa ba sapat na sabihin ko lahat ng alam ko? Habang nagsasalita siya sa takot, mahusay nang natanggal ni Holden Zok ang 2 madugong litid sa kanyang mga hita. Parang masusuka si Marlon Shepard sa nakita, pero naiintindihan din niya na ganito ang estilo ni Yusuf Zok sa paggawa ng mga bagay-bagay. Magsalita ka pa, pinabunot ko sa kanya ang 2 mong litid para turuan ka ng leksyon. Kung hindi mo sasabihin ang lahat ng alam mo, ipapabunot ko sa mga tauhan ko ang mga litid ng anak mong babae o lalaki. Magsasalita ako, ungol ni Armando Murillo sa sakit, ngunit ng mga sandaling iyon, alam na niyang nakatagpo na siya ng isang walang awa na tao. Ang maalamat na si Yusuf Zok na ito ay talagang napakalupit. Pinagkatiwala sa akin ng batang Panginoon ng pamilyang Nash, si Flor Carson, ang isang mensahe para kay Pangulong Marlon. Nagsimula ng kumilos ang pamilya Nash, balak nilang lumunin ang lahat ng nasa Sky Easy, simula kay Marlon Shepard. Mayroon din silang mga taong nagsisimula sa iyong ama at kapatid na babae. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, magpapalitan ng kamay ang Sky Easy sa pamilyang Nash, at sa likod ng pamilyang Nash, tiyak na may iba pa. Pero hindi ko alam kung sino ang nasa likod nila. Ang pamilya Nash. Ang angkan ng Nash mula sa 4 na pangunahing angkan. Narinig na ni Yusuf Zok noon na mayroong 4 na pangunahing angkan sa Huaxia, Nash, Miskipon, Haney, at Royal Palace. Nakipag-ugnayan na siya sa pamilyang Nash at Miskipon dati, nagkawatak-watak na ang pamilyang Miskipon, pero hindi pa niya gaanong naririnig ang tungkol sa misteryosong pamilyang Nash at Haney. Hindi niya lang inaasahan na ngayon ay magpapakita ang pamilya Nash at maglalakas loob na puntiryahin siya.
Oo, oo. Ang Nash clan mula sa apat na pangunahing clan, patuloy na tango ni Armando Murillo. Kung gayon, paano sila nasangkot sa palasyo ng hari? Nakikipagtulungan ba sa kanila ang Royal Palace sa kanilang mga pagkana? Tanong ni Yusuf Zoc, na naguguluhan. Hindi ko alam ang tungkol sa mga bagay na pampulitika, ang pamilya Nash ay may napakalakas na suporta. Tugon ni Armando Murillo. Itong si Flor Carson ng pamilya Nash, at saan nakatira ang mga miyembro ng pamilya Nash. Malakas na nag-isip si Yusuf Zoc. Si Flor Carson ay kasalukuyang naninirahan sa komunidad ng Dynasty International sa Cabecera. May villa siya roon. Kung tungkol naman sa iba pang miyembro ng pamilya Nash, dapat silang lahat ay naninirahan sa Guangzhou. Mayroon ka bang litrato ni Flor Carson? Nag-isip sandali si Yusuf Zoc. Oo, may litrato ako kasama siya sa telepono ko. Turo ni Armando Murillo sa telepono niya na nasa coffee tea machine. Kinuha ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono, binuklat saglit ang album, nakita ang isang group picture, pagkatapos ay iniabot ito sa harap ni Armando Murillo. Siya ba ito? Oo, siya nga iyon. Sa puntong ito, pinagpapawisan ng husto si Armando Murillo habang ramdam niya ang matinding sakit. Six-fingered ape, halika rito at kumpirmahin mo ang pagkakakilanlan ng taong ito. Tinawag ni Yusuf Zoc ang six-fingered ape. Dahil sa kuryosidad, itinaas ni Six-Fingered Ape ang kanyang leeg, tiningnan ang imahe ng ilang beses, at pagkatapos ay paulit-ulit na tumango, indikasyon na kabisado na niya ang mukha. Flor, dalhin mo si Six-Fingered Ape sa Dynasty International Complex. Ipakuha mo sa akin ni Six-Fingered Ape ang ulo ng lalaking iyon. At Holden, pakisabihan sina Edmund Frost, Elaine Zoc, at Pierce na pumunta agad sa Hong Kong para hanapin ang kapatid ko at protektahan siya. At Flor, pagkatapos mong ibalik ang ulo ni Flor Carson, lahat ng iba pang malalaking demonyo ay nasa ilalim ng iyong pamumuno. Mula sa sandaling ito, wala nang tanong, wala nang paliwanag na kailangan, papatayin ang buong pamilya Nash, at wala nang iiwan na buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 763 5 hakbang na pagbagsak. Kung noong unang panahon, noong nagsimulang mag-agawan ng kapangyarihan ang apat na pangunahing angkan, maaaring medyo nag-aalala si Yusuf Zoc, ngunit ngayon, nawala na siya ng gana sa paglalaro ng kanilang mga laro. Dahil hindi sila magkapantay, masyadong mahina ang mga kalaban, hindi siya interesado na tapakan ang mga ito. Kaya, ipinagkatiwala niya ang gawain kay Flor Carson at hinayaan itong hawakan ito ng mga halimaw. Saan tayo pupunta ngayon? Lumabas na sina Yusuf Zoc at Marlon Shepard ng Royal Palace Hotel nang paandarin ni Marlon ang sasakyan ni Flor. Kung tungkol naman kay Armando Murillo na nasa itaas, hindi siya pinatay ni Yusuf dahil isa lamang siyang mensahero, kaya, sapat na ang pagtanggap sa nararapat na parusa para sa kanya. Bumalik ka para sunduin ang asawa mo at manatili sa villa ng ilang araw, at oo, ikuha mo rin ako ng cellphone, nakakaabala ang walang cellphone, nakangiting sabi ni Yusuf. Nasa Cold War kami ng asawa ko, hindi niya ako pinapansin. Ano kaya kung umakyat ka at kausapin mo siya ng may katuturan? Bulong ni Marlon. Nako, yan lang ba ang kakayahan mo? Kumakain sa labas at hindi man lang makapagpunas ng bibig. Natatawang saway ni Yusuf dahil sa inis. Umikot ang mga mata ni Marlon, wala sa akin ang mapagmahal mong puso, ni wala rin sa akin ang iyong alindog para mag-aliw sa napakaraming magaganda. Gwapuhin mo naman ako, sakit din sa ulo ang pagkakaroon ng maraming magagandang babae. Siya nga pala, alam mo ba kung nasaan si Luis? Biglang tanong ni Yusuf. Wala akong ideya, matagal na kaming hindi nakakausap, lagi akong naka-off kapag tinatawagan ko siya. Humiling si Marlon. Tumango si Yusuf at tumahimik, habang nag-iisip si Marlon at saka kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang asawang si Collins Brown. Sinagot ni Collins ang tawag pagkalipas ng mga 10 ring at pagkatapos ay hindi na naging palakaibigan ang tono ng kanyang boses, malamig na nagtatanong kung tungkol saan iyon. Collins, makinig ka, mahalaga ito, nagmaneho si Marlon at sinabing, bumalik na si Yusuf. Alam niya ang tungkol sa mga ginagawa ko, at nagpatawag siya ng meeting kasama ang lahat ng senior executive ng kumpanya pero hindi niya ako ipinaalam. Collins,
Baka may problema sa akin si Yusef, kaya puntahan natin siya at tanungin natin kung anong nangyayari. Paf! Nagulat si Yusef, pati si Marlon ay may ginagawang mga panlilinlang. Totoo nga, tila natarante si Collins habang nasa telepono, at mabilis na sinabing, hindi naman siguro, hindi naman niya iniisip na tanggalin ka sa trabaho, di ba? Hay nako, hindi ko pa malinaw sa mga detalye. Sinabihan na niya ako dati na huwag akong maging asterisk, at ngayong nakagawa ako ng napakalaking pagkakamali, siguradong hindi siya natutuwa. Patuloy na pag-imbento ng kwento ni Marlon. Nasaan ka? Mabilis na tanong ni Collins. Papunta sa villa, naroon si Yusef. Pupunta ako roon kaagad, huwag kang mag-alala, sasabihin namin sa kanya ang totoo, na frame kami, may nagplano sa iyo. Biglang payo ni Collins. Alam mo bang may nanligaw sa akin, tapos hindi mo pa ako pinapansin ng ganito katagal, mapait na sabi ni Marlon. 3 beses ka nang nahulog sa parehong panlilinlang, paano kita maaalagaan? Grabe ka, mura ni Collins, galit na galit. Nabalitaan kong nahuli ni Yusef ang babaeng iyon, humanda ka na. MS, nasa villa sina Wilcox at ang batang si Layla, maayos ang pakikitungo mo sa kanila, subukan mong kumuha ng impormasyon sa pamamagitan nila. Sige, pero huwag kang dumiretso sa villa. Hintayin mo ako sa daan sa labas, sabay tayong papasok pagdating ko roon. Nakuha ko, at pagkatapos noon, sa wakas ay ibinaba na nila ang telepono. Haha, hindi napigilan ni Yusef ang matawa, habang si Marlon naman ay walang tigil sa tawa ng hihi, saka sinabing, maaari mo akong tulungang IRT yan mamaya. Ayoko, sasabihin ko sa asawa mo maya-maya na magkasama tayo kanina lang, tapos tinatakot mo siya sa tawag. Sige na, huwag mo akong ibagsak. Nagkwentuhan silang dalawa at nagmaneho pabalik sa Blue Mountain Villa. Gayunpaman, nang makita ni Marlon ang 3 maliliit na batang babae, siya ay lubos na nagulat. Hindi dahil sa sobrang ganda ng 3 batang babae, kundi dahil bata pa sila, mga 13 o 14 na taong gulang, hindi pa nga lubos na lumalaki. Yusef, papatayin kita, nais sana ni Marlon na sakalin si Yusef. Ganito lang sila kalaki, at kayang-kaya pa ni Yusef na hawakan. Gayunpaman, si Yusef ay may sariling kalungkutan na hindi niya masabi kaya't nagtago siya habang nakikipag-usap si Marlon kina Ruth Wilcox at sa iba pa. Pagkalipas ng halos 1 oras, dumating si Collins Brown, ngunit kasama niya ang napakaraming sasakyan ng pulisya. Nauna nang napatay ni Flor Carson ang nakahabol na detective, at nawala naman si Marlon Shepard, kaya natural lang na mahigpit na binabantayan ng mga awtoridad ang kanyang asawa. Dahil hindi handa, hindi sinasadyang dinala ni Collins Brown ang mga lobo sa kanyang pintuan. Paglabas ni Yusef Zoc, nakasalubong niya ang natatarantang si Collins Brown na nagmamadaling pumasok. Nakaparada ang mga sasakyan sa labas mismo ng pasukan ng mailroom. Yusef, ang ating matandang Marlon ay hindi katulad ng iniisip mo, hayaan mong ipaliwanag ko. Nang makita ni Collins Brown si Yusef, hinawakan niya ang braso nito, ang mukha nito ay puno ng pagkabalisa. Nakuha ko. Yung babaeng nang akit sa asawa mo, inihagis ko siya sa hagdan at patay na siya. Huwag kang magalit sa kanya, iyon lang. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay sa labas. Nakabalik na sina Ruth at ang iba pa, dal-iyan ninyo sa loob at mag-usap kayo, nakangiting sabi ni Yusef. Nako, pinapakalma ng mga salita mo ang isip ko. Alam kong hindi ka magiging walang utang na loob. Sabi ni Collins Brown at saka nagmadaling pumasok sa pangunahing gusali. At sa sandaling iyon, parang hangin na kumari pa ng takbo palabas ng pangunahing gusali. Bakit ka lumalabas? Tanong ni Yusef habang naglalakad. Paparating na ang mga kontrabida, narito ako para tulungan kang labanan sila, inosenteng sabi ni Sofia. Sandaling nawala ng imak si Yusef at, hindi na nag-abalang magpaliwanag, ay naglakad patungo sa pangunahing gate ng manor. Ang pangunahing tarangkahan ng manor ay isang pares ng bakal na tarangkahan, matulis na parang dulo ng mga baril, napakataas at malalaki, na may maliit na pinto lamang para madaanan. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtangkang pumasok sa maliit na pinto ngunit pinigilan sila ng 2 blood races na hindi sila pinapasok. Ang blood races na ngayon ang nagsisilbing bantay ng manor.
Boss, sinusubukan nilang pasukin ang isang pribadong tirahan. Sigaw ng isang binata na nagngangalang Sterling House, na nagpapaliwanag sa Ingles nang makita niyang papalapit si Yusef. Kumusta? Kami ay. Nang makitang lumabas ang isang lalaking Chino, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang taong nasa unahan. Kanina pa sila nag-uusap sa dalawang dayuhan, pero walang nangyari, na para bang nakikipag-usap sa isang pader na ladrilyo. Mayroon silang isang taong marunong magsalita ng Ingles, ngunit ang dalawang dayuhan ay lumipat na sa pagsasalita ng Italyano, na lumikha ng hadlang sa wika. Ngayong dumating na si Yusef kasama si Sofia, agad silang nagpakilala. Pinutol ni Yusef ang lalaki, wala akong pakialam kung sino ka, pribadong tirahan ito. Kung may problema, pakiusap lang sa abogado ko. Kung nilabag ko ang batas, magdala ka ng warrant of arrest at search warrant. Isa pa, kung may sino mang magtangkang pumasok ng pilit, sila ang mananagot sa mga kahihinatnan. Tama, pananagutan mo ang mga kahihinatnan, oo. Humajijek na sabi ni Sofia at pagkatapos ay mabilis na hinugot ang isang pakete ng pulbos mula sa kanyang dibdib, iwinasiwas ito sa gate para bumuo ng isang tuwid na linya. Nandito kami para hulihin ang isang kriminal na sospek, at hayagang nilalabanan ninyo ang batas, at pinagkukublihan ninyo ang isang kriminal. Galit na sigaw ng pinuno. Kung gayon, wala kaming itinatago, pumasok na kayo. Sabi ni Sofia kasabay ng masayang tawa. Sige, pumasok ka na, sabi ni Yusef nang may malamig na ngiti, tiwala sa lason ni Sofia na ang mga taong may lakas ng loob na pumasok ay magdurusa sa mga bunga ng kanilang mga ginawa. Nanloloko ka. Galit na singgal ng isa sa kanila, bumunot ng baril, at nagmarcha pasulong, kasabay ng mabilis na pagsunod ng isang grupo ng mga tao. Tumabi sina Yusef at Sofia kasama ang dalawang individual na dugo, upang hoanan ang daan. Bukod dito, habang tinatahak ng mga taong ito ang hanay ng pulbos na iwinisik ni Sofia, wala silang napansing kakaiba, kaya't nagulat na sumulyap si Yusef kay Sofia. Hindi pinansin ng mga nanghihimasok si Yusef, pakiramdam nila ay may mali ngunit hindi nila ito sineryoso. Gayunpaman, nang makatawid na ang lahat sa hanay ng pulbure at nagpatuloy sa pagsulong, humakbang ng 6 na hakbang, biglang bumagsak ang pinuno sa unahan, nang inig ang katawan at bamyubyula ang bibig. Kapitan Xiao, nataranta ang mga nasa likuran niya nang makita nilang hindi maipaliwanag na bumagsak sa lupa ang kanilang pinuno, na nagdulot ng kaguluhan habang sumusugod sila. Gayunpaman, pareho lang ito para sa lahat, tila pagkarating nila sa kinaroroonan ni Kapitan Xiao, lahat sila ay bumagsak sa lupa. Para bang kaya mong tiisin ang 5 baitang na pagbabako, pang-uuyam ni Sofia. Marami pa dyan sa labas, ibaba niya silang lahat. Turo ni Yusef sa mga taong nasa labas na hindi pa pumapasok. Sige, si Sofia, na halatang hindi natatakot sa paglala ng sitwasyon, ay masiglang tumugon at mabilis na lumabas, pagkatapos ay isinuot ang kanyang mga manggas, habang ang puting pulbos ay nakakalat sa lahat ng dako. Ngunit ang kanyang pulbure ay tunay ngang dominanti, tila wala pang kalahating minuto ang lumipas ay naging tahimik na ang paligid sa loob at labas ng manor, na may humigit kumulang 60 hanggang 70 tao na nakakalat sa buong lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 764, Pagbabalik ni Devon King. Humigit kumulang 50 o 60 tao ang nalasan lahat ng nakalalasong pulbos ni Sofia, gayunpaman, nakontrol niya ang kanyang atake, tinitiyak na kahit lahat sila ay nakahiga sa lupa at bamyubyula ang bibig, walang isa man ang namatay. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba nating sirain ang mga bangkay at burahin ang mga bakas? Kaya ko to, sabay kindat ni Sofia kay Yusef Zok. Hindi na kailangan yan, magpakuha ka na lang ng tao para kunin sila, sabi ni Yusef Zok nang nakangiti at umiling. Ang grupong ito ng mga taong bumalik mula sa Dragon Gate World ay walang talo rito. Hindi pa kasama ang kanyang sarili, ngunit maaari ring mangibabaw sina Ruth Wilcox at Amber Vance sa mundo. Bumalik si Yusef Zok sa pangunahing gusali at hiningi ang cellphone ni Marlon Shepard para mahanap ang numero ni Devon King mula sa Dragon Group. Pero pagkatapos ay dial ang numero ni Devon King, tumunog ito ng 3 beses bago ibinaba ni Devon King ang telepono. Sabi ni Marlon Shepard nang may mapang asar ng ngiti, ganito na siya ngayon,
Tuwing tinatawagan ko siya, binababa niya lang agad ang tawag. Hey, kung ganoon ay hindi na natin siya tatawagan. Pero, kung tatawag siya pabalik, ibaba mo rin agad ang tawag. Pang-iinis ni Yusuf Zoc. Si Devon King ay isang klasikong halimbawa ng pagtawid sa tulay at pagkatapos ay paghila nito pataas. Minsan, gusto talaga siyang sakalin ni Yusuf Zoc. Gaano katagal mananatiling walang malay ang mga taong nasa labas? Biglang lumingon si Yusuf Zoc at tinanong si Sofia. Sumimangot si Sofia, kung wala akong gamot, mananatili lang silang walang malay doon hanggang sa mamatay sila sa uhaw, gutom, o sa lason na kumakalat sa kanilang katawan. Oh, hayaan mo na lang sila dyan. Tara na, bumalik na tayo sa lungsod at pumunta tayo sa bahay ko. Gusto ko nang umuwi at makita sina mama at papa. Hahanapin ko kayo pagkatapos kong manatili sa bahay ng matagal. Aalis muna ako, iniisip pa rin ni Amber Vance ang kanyang mga magulang. Hindi siya umuwi kanina dahil gabi na, kaya ngayong papalapit na ang bukang liwayway, maaari na siyang makipagkita muli sa kanyang mga magulang. Pagkatapos magpaalam, tumalon palabas ng pangunahing gusali ang babaeng ito, saka biglang lumipad pataas sa kalangitan. Natulala at nakamasid sina Marlon Shepherd at ang kanyang asawa, habang tila nag-short circuit ang kanilang mga utak. Huwag kang magulat, sa loob ng ilang araw, sisimulan ko na ring sanayin ka para tulungan ka sa solidifying pill. Posible, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Magaling yan, Mrs., magiging immortal din tayo. Tuwang-tuwa na bulalas ni Marlon Shepherd. Kung ganoon, maging immortal ka kasama ang munting bida mo, buntong hininga ni Collins Brown. Namula agad ang mukha ni Marlon Shepherd. Hindi nagdala ng kotse ang grupo. Bukod kay Mary Berger, na hindi pa rin marunong lumipad, sina Ruth Wilcox at Sofia ay kaya ring lumipad dahil naabot na nila ang foundation establishment stage. Kaya, kasama si Marlon Shepherd at ang kanyang asawa, lumipad sila pabalik sa Jade Garden Villa ni Yusuf Zoc habang madilim pa. Pagdating nila sa Jade Garden Villa, gumamit si Yusuf Zoc ng telekinesis para i-scan ang mga baitang ng villa at natuklasan niyang nawawala nga ang Dragon Ball na naroon. Napakatiwangwang ng villa, marahil dahil sa matagal nang walang nakatira doon, may alikabok sa sahig, at hindi mabango ang hangin sa loob. Oras na para sa isang malaking paglilinis, at Paisley, kung gusto mong umuwi, sige at bumisita ka. May pera sa ligtas sa itaas, ang kodigo ay 6 na 8. Magdala ka ng ilan para may maipambili ka sa mga matatanda. At Mary, kung gusto mong umuwi para bumisita, sige lang. Kumuha ka ng pera sa taas, sabi ni Yusuf Zoc habang nakaupo sa sofa bago kinuha ang landline phone. Sige, kung ganoon ay hindi ako mahihiya tungkol dyan. Bibisitahin ko ang mga magulang ni Memphis Blackwell. Tugon ni Mary Berger at patakbong umakyat sa itaas, habang si Paisley Kirk ay masayang tumawa at sumunod. Nakahanap si Ruth Wilcox ng apron at sinimulang linisin ang bahay kasama si Sandy at ang iba pa. Tinawagan ni Yusuf Zoc ang matandang si Mr. Numero ni Zhang, tama nga, nasa Switzerland ang matandang lalaki. Sinabihan siya ni Yusuf Zoc na magmadaling bumalik para sa isang salo-salo, at masayang pumayag ang matandang lalaki. Pagkatapos ibaba ang tawag sa matanda, tinawagan niya si Koze Zoc, na nasa Inner Mongolia. Siya ay nagsilbing espesyal na konsultant para sa kumpanya, at pumipili siya ng lugar para sa isang bagong pabrika ng gatas doon. Sinabi ng matandang mangkukulam na babalik siya agad sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, tinawagan ni Yusuf Zoc si Mr. Ye sa Hong Kong, at nang marinig ang pagbabalik ni Yusuf Zoc, sinabi niyang agad siyang pupunta roon at darating pagsapit ng hapon. At nariyan din sina Luciano at Alfredo Mestipon, na nasa ibang bansa pa rin. Sinabi rin nila na babalik sila sa lalong madaling panahon. Isang matandang kaibigan, si Matandang Shu, ay nasa Shanghai, dahil ang kanyang Zeus Furniture ay nagbukas ng ika-6 na sangay doon. Sina Maurice Singleton, Elena, at Selena Gould, maging si Mia Escobar mula sa malayong Inner Mongolia, ay pawang nakatanggap ng papuri. Sa simula, matapos mabalatan ang balat ng asawa ni Mia Escobar ng isang nakatatandang elder ng langit, at mapagaling ni Yusuf Zoc, nanirahan siya ng mag-isa sa Inner Mongolia, gayunpaman, nasa kanya pa rin ang mga detalye ng pakikipag-ugnayan ni Yusuf Zoc.
Matapos tumawag ng mahigit 3 oras, natuyo ang bibig ni Yusuf Zoc at nanggatuyo ang kanyang dila. Lumabas si Ruth Wilcox kasama sina Sandy, Sofia, at Collins Brown, marahil para bumili ng pagkain at mga pang-araw-araw na pangangailangan. Nakatayo rin si Marlon Shepard sa bakuran, walang tigil sa pagtawag, dahil maraming bagay sa kumpanya ang kailangan niyang asikasuhin sa malayo. Oy, boss, nangyayari na naman. Tumakbo si Marlon Shepard papasok ng pasilyo, hawak ang telepono, habang si Yusuf Zoc ay naghahalongkat sa kabinet ng alak para kumuha ng maiinom para mapawi ang kanyang uhaw. Anong meron? Tanong ni Yusuf Zoc. Tawag yan galing kay Devon King, 6 na beses na siyang tumawag, at hindi ko sinasagot. Turo ni Marlon Shepard sa telepono. Hey, sagutin mo at tingnan mo kung ano ang gusto niya, sabi ni Yusuf Zoc habang natatawang sabi. Paano kung tanungin ka niya? Sabihin mo na lang na hindi mo alam, walang pakialam na sagot ni Yusuf Zoc. Oh, tumango si Marlon Shepard, saka pinindot ang answer button at nilagay ito sa speakerphone. General Manager Marlon, maaari ko bang itanong, nakabalik na ba si Yusuf Zoc? May pag-aalala ang boses ni Devon King, at dahil naka-speakerphone ito, medyo malakas din. Hindi ko alam, may kailangan ka ba sa akin? Kung hindi, ibaba ko na ang tawag. Kasabay ng isang palakpak, agad na ibinaba ni Marlon Shepard ang telepono. Dati, kapag sinusubukan niyang tawagan si Devon King, ginagamit ni King ang parehong taktika, pinuputol niya ito nang hindi hinahayaang magsalita, at pagkatapos ay agad na binababa ang telepono. Ang sarap naman noon, tanga ka, ako naman ang magbababa ng tawag. Bihirang magmura ng malakas si Marlon Shepard. Hey, titingin siya, umiling si Yusuf Zoc. Napakarami ng mga taktika ng Dragon Group, kung gusto nilang mahanap si Marlon, magagawa nila ito agad-agad. At, gaya ng inaasahan, kalahating oras lamang matapos tapusin ni Marlon ang tawag ni Devon King, isang sirang van ang huminto sa labas ng gate ni Yusuf Zoc. Kasabay ng isang ungol, si Devon King, na tila tumaba ng mas madalas kaysa dati, na may tiyan na parang buntis, ay tumalon palabas ng van at agad na tumawa ng malakas. Yusuf, alam kong ikaw ang bumalik. Nang panahong iyon, si Yusuf Zoc ay nakaupo sa hardin kasama si Marlon, nagbubunot ng mga damo. Walang nagbabantay sa bakuran, at ang damo ay tumubo ng sapat para matago ang isang agila. Tumangala si Yusuf Zoc kay Devon King nang may nakakiling na tingin, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-aalis ng damo habang bumubulong kay Marlon. Patuloy na hindi pinansin ni Marlon si Devon King. Namumula ang mukha ni Devon King, na sanay na iginagalang na parang Buddha saan man siya magpunta, ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkaliit sa piling ni Yusuf Zoc, dahil tila hindi siya binibigyan ni Yusuf ng oras. Yusuf, ang isyu sa Cheney Company ay isang hindi pagkakaunawaan. Binaliktad na ang kaso, at binuwag na ang Special Task Force. Lumapit si Devon King, habang nahihirapang umupo at nagsimulang magbunot ng mga damo sa tabi ni Yusuf. Tumango si Yusuf Zoc, lahat tayo ay mga mamamayang masunurin sa batas. Harapin lamang ang mga opisyal na usapin ayon sa proseso, at ayon sa batas. Kung may mga isyu nga sa Cheney Company, ayusin natin ito ayon sa batas. Mabuti na ang lahat ngayon, maayos na ang lahat. Yusuf, yayain kitang kumain sa labas, alok ni Devon King nang may mapang asar at alang-inang ngiti. Hindi na kailangan, Division Chief Devon, umalis ka na kung may iba ka pang gustong gawin, nakangiting sabi ni Yusuf. Wala akong pinipindot, walang pinipindot. Pero, Yusuf, itinuturing ko ang aking sarili na iyong kuya, at humihingi ako sa iyo ng isang pabor. Maaari mo bang sabihin sa iyong mga tao na umatras na? Anong ibig mong sabihin? Umaalis ba sa pwesto ang mga tao ko? Tanong ni Yusuf, na naguguluhan. Bakas sa mukha ni Devon King ang bahid ng kapitan, simula kagabi hanggang ngayon, mahigit 100 tao mula sa negosyo ang namatay. Galit na galit ang mga nakatataas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 765 mga negosyo. Anong mga negosyo? Huwag mong subukang ipilit sa akin ang lahat. Agad na tumayo si Yusuf Zoc, nagkunwaring kinakabahan at sinabing, huwag mo akong isali sa gulo na ito na may mahigit 100 taong patay.
Hindi ko kayang hawakan ang ganoong bagay. Huminga ng malalim si Devon King. Yusuf Zoc, tumigil na tayo sa pagkukwento. Ang payo ko lang ay umatras ka na at mag-iwan ng ilang mga inapo para sa pamilya. Hindi rin masaya ang mga nakatataas. Kaya sa paningin mo, ako ang kontrabida, di ba? Biglang tumawa ng malamig si Yusuf Zoc. Sabi ko na nga ba wala itong kinalaman sa akin, wala itong kinalaman sa akin. Ano ang kinalaman ko sa negosyo ng pamilya ng isang mangangalakal o aso? Ang mga kondisyon mo, ang mga kondisyon para umatras ka agad. Nagngalit ang mga ngipin ni Devon King. Hindi ka kwalipikado para makipagnegosasyon sa akin. Lumayas ka at huwag nang magpakita muli sa harap ko. Walang pag-aalin-lang ang sabi ni Yusuf Zoc. Ikaw, talaga bang balak mong lipulin ang buong pamilya niya? Nanginginig sa galit si Devon King, dahil mula kagabi hanggang ngayon, mahigit 100 tao mula sa pamilya ng mga ngalakal ang namatay. Siyempre, sa mahigit 100 taong ito, ang karamihan ay ang iba't ibang deboto ng mga ngalakal, mga bodyguard na may mga espesyal na kakayahan, bahagi ng napagkasunduang madilim na puwersa. Gayunpaman, 12 ng mga direktang kadugo ng pamilya ng mga ngalakal ang namatay din. Sigurado si Devon King na si Yusuf Zoc lang ang tanging may ganitong kalaking kapangyarihan, at kamakailan lang, kinukuha ng pamilya ng mga ngalakal ang Cheney investment ni Yusuf Zoc, kaya ito ang paghihiganti ni Yusuf Zoc. Pero ngayon ay tahasan itong itinanggi ni Yusuf Zoc. Nang makita si Devon King na nanginginig sa galit, biglang natuwa si Yusuf Zoc, naglakad papunta sa gripo ng bakuran, naghugas ng kamay, at sinabing, sa bagay, hindi naman ako ang may gawa noon. Kung sino man ang may gawa niyan, hanapin mo sila. Pero tiyak na may ginawa ang pamilya ng mga ngalakal na labis na kasuklam-suklam para magdulot ng ganitong kabaliwan na paghihiganti. Hindi sila nagtagumpay, di ba? Malakas na sigaw ni Devon King. Umalis ka na, wala na akong interes na makausap ka, malamig na sabi ni Yusuf Zoc. Yusuf Zoc, huwag kang masyadong lumayo, biglang nagyelo si Devon King, ang pambansang makinarya ay hindi kasing hina ng iniisip mo. Kaya kong pigilan ang Special Investigation Team, pero kaya ko ring magpadala ng mas malakas pa. Naniniwala ka ba na maaaring selyuhan at kumpiskahin ang iyong kumpanya? Naniniwala ka ba na ikaw, kasama na ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya, ay hindi magkakaroon ng paninindigan sa bansa? Sa tunog ng ugong, pagkasabi ni Devon King ng mga nagbabantang salita, biglang naglabas si Yusuf Zoc ng isang higanteng kamay at biglang itinaas si Devon King. Naniniwala ka ba na kaya kitang hatiin sa dalawa? Naniniwala ako. Sa sandaling iyon, hindi nagpakita ng takot si Devon King. Habang lumulutang siya sa ere, seryoso niyang sinabi, naniniwala akong kaya mo akong patayin, kaya mong lipulin ang aming Dragon Team, pero kaya mo bang patayin lahat? O lipulin ang isang buong bansa? Hindi mahirap lipulin ang isang bansa. Kasabay ng isang, bigla, itinaboy ni Yusuf Zoc si Devon King palabas ng bakuran at malamig na sinabi, gusto ng pamilya ng mga ngalakal na kunin ang kasama ko, ibintang ang mga kaibigan ko, at guluhin ang nakababata kong kapatid na babae, kaya huwag mong isipin na kahit magpakita pa ang hari sa langit para magmakaawa, gagana pa rin iyon. Sinabi ko kahapon na ang pamilya ng mga ngalakal ay hindi maiiwan kahit isang manok o aso. Ang paggawa nito ay hindi papayagan ng mas matataas na awtoridad, magagalit sila at hahanap ng paraan para patayin ka. Sigaw ni Devon King mula sa labas. Kaya, alam mo, hindi kita pinatay, at umaasa akong papayuhan mo ang ilan na huwag na akong guluhin muli, dahil ang magiging resulta ay magiging kakilakilabot, tulad nitong sirang kotse mo. Bigla, ang mga mata ni Yusuf Zoc ay naglabas ng 2 sinag ng lilang liwanag. Kasabay ng isang sit-sit, tumama ang lilang liwanag sa minivan ni Devon King, na naglaho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Mas mabuting pigilan mo na ang mga gustong mang-asar sa akin. Wala naman talaga akong magagawa laban sa bansang ito, dahil bansa ko rin ito, pero naniniwala ka ba na kaya kong patayin lahat ng matataas na opisyal sa isang iglap lang? Alam mo ba kung sino ang tumutulong sa akin pumatay ngayon? Wala akong pakialam kung sino ka man. Kapag bumalik ang pinuno ng pangkat, tiyak na pipigilan ka niya. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang aming pinuno ng koponan, si Chad Lopez, ay nakalaya na sa kanyang mga gapos at narating ang tunay na Immortal Realm.
Huwag mong isipin na dahil lang may kakayahan ka, magagawa mo na ang kahit anong gusto mo. Biglang binanggit ni Devon King si Elijah Birch, na ginagamit siya bilang banta. Siyempre, sa oras na ito, takot na siya kay Yusuf Zoc. Naglabas ba ng liwanag ang mga mata ni Yusuf na direktang nagpasingaw sa isang kotse? Gaano nakalakas ang naging impluwensya ni Yusuf? Gayunpaman, naisip niya na ang sarili niyang pinuno ng koponan ay bumalik din ilang araw na ang nakalipas at naging napakalakas, at dumaan pa nga sa isang kapigatian kasama niya sa isang lugar sa East Sea. Nakita niya mismo ng sarili niyang mga mata na ang kanyang pinuno ng koponan ay hindi namatay sa tama ng kidlat at kayang magtaas ng malalaking alon sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanyang kamay, at maglaho ng walang bakas. Kaya malaki ang tiwala niya sa sarili niyang pinuno ng koponan, at sigurado siyang kapag bumalik ito, magkakaroon na siya ng paraan para harapin si Yusuf Zoc. At babalik din agad ang team leader niya dahil sinabihan na siya nito bago ito umalis na babalik siya sa loob ng 1 buwan. Nakinig si Yusuf Zoc, parehong gulat at natuwa. Sige, hihintayin ko na lang na hanapin ako ng team leader mo. Pagdating ng panahon, babaligtarin ko talaga siya. Malakas na pagmumura ni Yusuf Zoc. Ikaw, nagulat si Devon King. Ang sikreto na ang pinuno ng kanilang pangkat ay isang babae ay siya lamang ang nakakaalam, walang ibang nakakaalam, ngunit ang mga salita ni Yusuf ay dapat na isang insulto, at malamang na hindi niya alam na ang pinuno ng kanilang pangkat ay babae. Mawala ka. Kapag bumalik na ang team leader mo, isama mo siya rito para makita ako. Gusto kong makita kung anong divine skills ang mayroon siya para madaig ako. At saka, tigilan mo na ang pagpapadala ng mga taong guluhin ako. Baliw na ako, sabi ni Yusuf, ikinakaway ang kamay bilang pagsuko, hindi na nag-aksaya ng salita kay Devon King at sa halip ay tumalikod na para bumalik sa villa. Hindi pa umaalis si Devon King dahil mayroon pa siyang hindi natapos na gawain, kaya nang makita niyang pumasok muli si Yusuf sa looban, lumapit siya kay Marlon Shepard. Ginoo, Shepard, dapat mo ring hikayatin si Yusuf. Nabubuhay tayo sa isang lipunang pinamumunuan ng batas, at basta na lang niya pinapatay ang mga tao kung kailan niya gusto. Bilang deputy team leader ng Dragon Group, ano ang dapat kong gawin? Hey, nang marinig ang mga salita ni Devon King, tumawa si Marlon Shepard at saka sumagot, kung gayon, Deputy Team Leader King, ano ang iminumungkahi mong gawin ko kung hindi bumalik si Yusuf? Dapat bang isuko na lang ng Cheney Company ang lahat, at ang kapatid ni Yusuf ang madukot? Biglang nawala ng malay si Devon King. Sige. Pero si G. Shepard, ginagawa lang ng mga tao mula sa Wengquan Villa ang kanilang tungkulin, hindi nila kasalanan iyon. Wala na silang malay ngayon sa ospital. Bagay ba yun? Kagagawan iyon ni Sofia. Bumalik na sina Sofia at ang iba pa, tumayo si Marlon Shepard dahil may 2 sasakyan na dumating sa labas, at bumaba si Ruth Wilcox mula sa isang sasakyan kasama ang isang grupo ng mga babae at naglakad pababa. Ms. Wilcox, ang tagal nating hindi nagkita. Nang makita si Ruth Wilcox, patakbong lumapit si Devon King, habang gumagalaw ang kanyang puwet. Pinigilan niya ang kanyang galit, dahil hindi siya nakipagkatuwiranan kay Yusuf, kaya kinailangan niyang gumamit ng hindi direktang pamamaraan. Ang pagliligtas ng mga tao ang prioridad noon. Deputy Team Leader King, anong problema? Tanong ni Ruth Wilcox habang kinukuha ang mga gamit mula sa kotse. 12 ng mga tao mula sa Wengquan Villa ang nalasan at walang malay, sabi ni Devon King nang may malungkot na mukha. Nako, Sofia, ibigay mo na agad ang antidote kay Deputy Team Leader King, diretsong sabi ni Ruth Wilcox, medyo madaling kausap at agad na hiningi ang antidote kay Sofia. Hamyuni si Sofia, wala akong anumang panlunas dito. Pumunta ka sa kindergarten at kumuha ka ng ihi ng batang lalaki para maiinom nila. Kapag nainom na nila ito, magiging maayos na ang lahat. Humph. Pagkasabi niyan, binuhat ni Sofia ang kanyang mga gamit at bumalik sa sala. Agad na umitim ang noo ni Devon King. Ang batang babaeng may lason na ito ay talagang walang awa, sinasabihan ang mga taong iyon na uminom ng ihi. Tuldok. P.S. Medyo marami ring mambabasa sa Kidian na tila mga autor din, na nag-iiwan ng mga mensahe para kay Uncle sa seksyon ng mga review ng libro, na nagsasabing bumibili raw si Uncle ng mga buwanang tiket dahil kung hindi ay kakain sila ng tae.
Ang totoo, hindi talaga ginawa iyon ni Tio. Humingi lang ako ng buwanang tiket sa unang 2 araw, at matapos kong makitang hindi malakas ang suporta para sa buwanang tiket, hindi ko na talaga sila tinawagan ulit. Pero gusto ulit ni Tio na tumawag, kaya ba ng mga estudyanteng may buwanang tiket na makalusot sa ilang lugar? May gustong kumain ng tae, tuparin natin ang kanilang hiling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 766 15 minuto na lang. Ang mga sumunod na pangyayari ay naganap gaya ng inaasahan ni Yusuf Zoc. Bagamat maraming mga ngalakal ang namatay, hindi ito iniulat ng media, tila napigilan ang pangyayari. Kasabay nito, bumalik si Marlon Shepard sa kumpanya at sinimulan ang kompletong pagbili ng Shang Corporation. Ang pamilyang Shang ang nagdala ng sakunang ito sa kanilang sarili. Hindi man lang nagtanong si Yusuf Zoc tungkol sa operasyon ng kumpanya o sa pagpatay kay Flor Carson mula simula hanggang katapusan. Nang bumalik si Flor Carson kasama ang mga pangunahing demonyo, sinabi lang niya na naayos na ang lahat, at hindi na nagtanong pa si Yusuf Zoc. Pagkalipas ng 2 araw, nagtipon-tipon sa kabisera ang mga paksayon mula sa iba't ibang panig, kapwa sa loob at labas ng bansa, mga kaalyado ni Yusuf Zoc, at nagpareserba siya ng mesa sa New Century, kung saan lahat ay masayang nag-inuman at umuuwing lasing. Nagsimulang subukang maging pamilyar ang mga pangunahing demonyo sa makamundong mundo. Nakita ni Yusuf Zoc na inahit na ng unggoy na may 6 na daliri ang kanyang ulo, kumuha ng iPhone, at hindi makaupo ng tahimik habang kumakain, at palaging gumagamit ng WeChat para makipagkamay para sa mga bagong kontak. Nagpalit ng Amerikana at kurbata si Zhang na pagong. Bagamat hindi kapansin-pansin ang hitsura, nakakagulat na humingi siya ng kotse kay Yusuf Zoc. At nariyan din si Holden Zoc, na nagkaroon ng partikular na pagkahilig sa mga makamundong alak, na hindi kailanman nag-iiwan ng pagkain na hindi natatapos ng walang 2 kahon. Biglang napagtanto ni Yusuf Zoc na ang pagpapanatili ng mga pangunahing demonyong ito sa ordinaryong mundo ay isang malaking gastos. Gayunpaman, ibang kwento ang nangyari sa 3 maliliit na batang babae. Iminungkahi ni Ruth Wilcox na mag-aral sila, kaya pinatawag ni Yusuf Zoc si Marlon Shepard sa isang paaralan, isang pribadong high school, at kumuha pa ng mga tutor para sa kanila. Maging si Marlon Shepard man, si Flor Carson, o kahit si matandang Mr. Pagbalik ni Zoc, nang malaman nilang mga anak pala ni Yusuf Zoc ang 3 batang babae, nag-isip silang lahat na sakaling ito. Hayop talaga yang si Yusuf Zoc. Hindi na siya ginulupan ng mga opisyal, at hindi na muling nagpakita si Devon King. Si Koza Zoc, na bumalik mula sa Inner Mongolia, ay nagmungkahi na sa susunod na pagbisita ni Yusuf Zoc sa Dragon Gate World, dapat niya itong isama. Sumang-ayon si Yusuf Zoc nang nakangiti. Bukod pa rito, si Mia Escobar at ang kanyang asawang si Rene Benson, na nakabase rin sa Inner Mongolia, ay bumalik na at nagpahayag ng pagnanais na makapasok sa Dragon Gate World. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumang-ayon din si Yusuf Zoc, dahil nakita niyang mapagkakatiwalaan si Mia Escobar. Samantala, namahaji si Yusuf Zoc ng maraming elixir, na galing sa malalawak na bundok. Pinatulong niya ang mga pangunahing demonyo sa lahat ng kanilang cultivation. Nilayo ni Yusuf Zoc na tulungan ang lahat ng mga nakakasalamuhan niya na linangin, dahil naniniwala siyang ang ibinahaging kagalakan ay dobleng kagalakan. Pagkalipas ng 1 siglo, ayaw na niyang makitang isa-isang pumanaw ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya ngayon, tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya upang matiyak na mabubuhay sila ng mahaba at malusog, isa ito sa kanyang mga hiling. Hindi na nagplano sina Luciano at Alfredo Meskipon na pumunta sa ibang bansa. Nagpasya silang sumali sa Skyward Security. Dahil sa kanilang likas na kalikasan at mapaglarong pag-iisip noong una, pagkatapos ng kasiyahan at hindi kakulangan sa pera, ang pagbabalik sa kanilang sariling bansa ang tila pinakamahusay na pagpipilian. Ang negosyo ng Muebles ni Ozzy Parham ay mas umuunlad kaysa dati. Nagsikap na siyang pasukin ang high-tech, sumali sa isang kumpanya ng software at naghahanda na gumawa ng mga smartphone. Inaasahan niyang ilalabas ang unang batch ng mga telepono sa loob ng 3 buwan at plinano niyang magbigay ng isa sa bawat isa sa kanyang mga kaibigan. Dati nang naharap sa panganib ng isang takeover ang kumpanya ni matandang Ginoong Ye, ngunit pagkatapos makipagkita kay Yusuf Zoc, nakaramdam siya ng kapanatagan.
Ang kumpanya ni Yusuf Zoc at ang kumpanya ni Master Ye ay nagkasundo sa kooperasyon, kung saan ang Skyward Company ang namumuhunan sa kumpanya ni Ye. Bukod pa rito, iminungkahi rin ni Master Ye na sa susunod na pumunta si Yusuf Zoc sa Dragon Gate World, nais niya itong samahan. Hindi tumanggi si Yusuf Zoc. Lahat ng gustong sumama, pumapayag siya. Nanatili si Ruth Wilcox sa bahay ng 3 araw bago pumasok sa trabaho sa kumpanya, nagsilbing kinatawan ni Marlon Shepard at nagsimulang makisali sa lahat ng aspeto ng operasyon ng kumpanya. Si Paisley Kirk ang namuno at naging general manager ng New Century at Ferreni Grand Hotel, ang kanyang opisina ay matatagpuan sa loob ng opisina ng general manager ng New Century. Nagpapatuloy pa rin ang karera ni Amber Vance sa serbisyo publiko, at napag-usapan na niya ito kay Yusuf Zoc, na walang tutol, maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, bumalik si Amber Vance sa dibisyon ng pulisya kriminal ng kanyang distrito dahil iyon ang buhay na gusto niya. Humingi ng pera si Sofia kay Yusuf Zoc, dahil gusto niyang magtayo ng sarili niyang laboratorio upang pagsamahin ang mga sinauna at modernong pamamaraan at ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa mga gamot. Bumalik si Mary Berger sa Henan, dahil taga roon ang pamilya ni Anais Dillon. Kaya pinuntahan ni Mary Berger ang mga magulang ni Anais Dillon at nagplanong manatili roon ng ilang sandali. Nanatili si Yusuf Zoc sa kabisera ng halos 1 linggo. Pagkatapos ayusin ang pag-aaral ni Sandy, nagmaneho siya papuntang Shijiazhuang. Minamaneho niya ang dating Buick MPV na Floor Carson, at tinatahak ang parehong Beijing-Xi Highway. Gayunpaman, nang malapit na ang kanyang sasakyan sa pasukan ng highway, isang orange na Lamborghini ang mabilis ding humarurot at mabilis na huminto sa tabi niya. Ang driver ay isang babae, napakaganda at nakasuot din ng malaking pares ng salaming pang-araw. Pagkahinto niya sa tabi ng lumang kotse ni Yusuf Zoc sakay ng kanyang Lamborghini, bumaba ang bintana ng Lambo, at automatikong lumingon si Yusuf para tingnan. Kaya, Zoc, narinig kong matapang ka na raw para manligaw ng demonyo ngayon. Malakas na sigaw ng babaeng nagmamaneho. Naghalong gulat at tuwa ang makikita sa mukha ni Yusuf, ngunit wala siyang masabi. Sino pa kaya ang babaeng ito kundi si Mia? Ilang araw na siyang pabalik-balik pero hindi pa rin niya tinatawagan si Mia. Ang pagiging pwede niyang pumunta rito ay malinaw na nangangahulugan na may nagbigay sa kanya ng impormasyon si Ruth Wilcox. Anong problema? Natatakot sa nakikita ko. Huminto ka sa gilid, bilasan mo. Tinapakan ni Mia ang gasolinahan at pinilit na ihinto ang sasakyan ni Yusuf. Magkatabing nakaparada ang 2 sasakyan sa kanang bahagi ng highway. Bumaba si Mia sa kanyang sasakyan, nagpalit na ang kanyang kasuotan mula sa dati, dahil nakakagulat na nakasuot siya ng itim na seda na hanggang hita na medyas, mataas na takong, isang leather trench coat, nakapinch ang kanyang buhok, at makapal ang makeup sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang matangkad na figure ay mukhang lubhang kaakit-akit sa sandaling iyon. Habang hinahangaan ni Yusuf ang kanyang figure, sumakay na ito sa passenger seat at sinusuri ito. Pahiram nga ng braso mo, hinubad ni Mia ang kanyang salaming pang-araw, bahagyang nanginginig ang boses at blanko ang ekspresyon. Hindi maintindihan ni Yusuf kung bakit kailangan niya ang braso nito, ngunit iniabot pa rin niya ito sa kanya. Hinawakan niya ang braso ni Yusuf at saka kinagat ng malakas, gamit ang matinding puwersa. Natigilan si Yusuf, hindi dahil sa takot siya sa sakit, kundi dahil natatakot siyang mabali ang ngipin ni Mia dahil sa braso niya, kaya agad niyang ipinulupot ang telekinesis niya sa braso nito. Nang kagatin ni Mia, malambot ito, at hindi siya nasaktan. Hindi niya alam na napakapero ni Yusuf, kaya inakala niyang nagawa niya itong kagatin, kaya naman kinagat niya ito ng malakas, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Alam ni Yusuf na matagal na siyang may gusto kay Mia. Pero dahil kasama si Ruth Wilcox sa larawan, hindi na nang ahas ang 2 na palihim na pumunta roon, kaya kalaunan ay tumigil na lang si Mia sa pagbabalik, at nanatili na lang sa Hong Kong. Kung babalik siya, natatakot siyang hindi niya mapigilan ang sarili at natatakot siyang masaktan ang puso ni Ruth Wilcox. Hindi rin naman talaga siya nakalimutan ni Yusuf, ngunit kung minsan ay natatakot siyang saktan ito. Kung talagang nagkagusto siya sa kanya, ano ang mangyayari kung malaman ito ni Ruth Wilcox? Paano kaya nito maaapektuhan ang kanilang pagkakaibigan? Kaya naman si Yusuf ay palaging medyo umiiwas.
Ngayon, nang makita siyang umiiyak at kinakagat siya, lumambot ang puso ni Yusef, na natiling tahimik at walang imak, hinayaan siyang kagatin siya nito. Sige, nailabas ko na ang galit ko, Palam. Sa loob ng 10 minuto, nanatiling nakapikit siya, tila ginoganita ang lahat. Pero pagkatapos ng kagat, walang imak na tumalikod siya, malamig na lumabas ng kotse, at naglakad palayo. Nang matauhan si Yusef, nawala na si Mia. Agad na kinuha ni Yusef ang kanyang telepono at tinawagan si Mia, ngunit nakapatay ang telepono nito. Anong problema niya? Hindi siya katulad niya. Mukhang nalilito si Yusef. Dati lagi silang naglalandian, pero hindi na niya ginawa ngayon, kakaiba ang kilos niya na parang nagpapalam na. Bumantong hininga si Yusef, nag-isip sandali, at saka nagpatuloy sa pagmamaneho. Nakatakda na niya ang kanyang paglalakbay, una ay hanapin si Miles O'Brien, at pagkatapos mahanap si Miles O'Brien, babalik siya at hahanapin si Mia. Bigla, pagkalipas ng 2 oras, pagdating ni Yusef sa Shijazuwang at ipinarada ang kanyang sasakyan sa ibaba ng bahay ni Miles O'Brien, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Ruth Wilcox ang tumatawag. Nagkita ba kayo ni Mia kanina? Pumunta siya sa highway para harangan ka. Sinabi ko sa kanya. Nakilala ko nga siya. Medyo kakaiba siya ngayon, naisip kong tawagan ka mamayang gabi para magtanong kung anong nangyayari, sagot ni Yusef. Siya, ay ikakasal ngayong gabi sa Hong Kong. Alas 7 na ng gabi, malapit na ang oras, 15 minuto na lang ang natitira. Nag-alangan si Ruth Wilcox habang nagsasalita. Ano? Agad na natigilan si Yusef. May nararamdaman siyang kakaiba kay Mia, pero hindi niya inaasahan na ikakasal na pala ito. Nahihilo siya at tila umikot ang buong mundo, pabago-bago ang tibok ng kanyang puso. Kung gusto mo rin siya, hindi kita pipigilan. Hanggang dito na lang din, nagawa ko na lahat ng kalokohan kasama ka. Gusto ko siyang makitang ngumiti, pero sa pagkakataong ito nang makita ko siya, wala na siyang ngiti. 15 minuto na lang ang natitira, magdesisyon ka na. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba na ni Ruth Wilcox ang telepono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 767 pagdating ni Yusef Zoc. Naparito siya para harangan ang sarili, naparito siya para kagatin ang sarili, gusto lang niya magpaalam sa ganitong paraan. Hindi siya kailanman nagreklamo tungkol sa kahit ano, kahit umiiyak sa sakit ng puso, ngunit hindi siya umimik kahit isang salita. Gusto lang niyang mag-iwan ng marka sa braso nito, isang markang pinaniniwalaan niyang hindi kailanman kukupas, isang markang maaalala magpakailanman. Noon pa man ay alam na ni Yusef Zoc na si Mia ay matalino, mahabagin, at matuwid, na may maraming birtod, at lagi niyang sinisikap na itago ang kanyang mga kapintasan. Bagamat minsan ay matapang, ang kanyang katapangan ay lumitaw lamang sa harap ni Yusef Zoc. Ang pagmamahal ng lubos sa isang tao, ang pag-angkin sa kanya ng lubusan ay mainam, ngunit kung hindi mo siya kayang makuha ng lubusan, ang magagawa mo lang ay ibaon siya ng malalim sa iyong puso. Sa isang iglap, naunawaan ni Yusef Zoc ang kahulugan sa likod ng pagbisita ni Mia, ibinaon na niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso, at magsisimula na siya ng bagong buhay. Bumaba si Yusef Zoc sa kotse, tumangala sandali sa gusali, at saka humakbang patimog. Samantala, sa Hong Kong, ang Dragon Rise Hotel. Ang Dragon Rise Hotel ay isa sa mga hotel na pag-aari ng pamilyang Toff, na kilala sa mababang uri nito, at tunay ngang malaki ang kayamanan ng pamilyang Toff. Ngayong araw, sarado sa publiko ang banquet hall ng Dragon Rise Hotel dahil doon sana gaganapin ang seremonya ng pakikipagtipan ng anak na babae ni Toff. Malawak ang listahan ng mga panauhin, kabilang ang mga tao mula sa loob ng bansa, Hong Kong, at iba pang mga bansa, maging ang punong ehekutibo ay dumalo sa pamamagitan ng imbitasyon. Dumating si Mia sa Hong Kong sakay ng pribadong jet, kalahating oras ang nakalipas at pagkatapos ay dinala siya diretso sa presidential suite ng Dragon Rise Hotel, kung saan maraming tao ang naghihintay sa kanya, at maging ang makeup artist ay ang pinaka-propesyonal sa industriya. Mayroon ding mga 7 o 8 gown panggabi na mapagpipilian. Pero hindi masaya si Mia. Tahimik lang na nakaupo sa harap ng salamin para sa makeup, hinahayaan ang makeup artist na ayusin siya. May kaunting pamumula pa rin sa paligid ng kanyang mga mata dahil sa pag-iyak kamakailan.
Tok, tok, tok. Ang tunog ng pagkatok, kasunod ang pagtulak ng ina ni Ross sa pinto ng makeup room ng bahagya para bumukas, habang bumubulong, Mr. Gusto kang makita ni Cunningham. Bulong ni Mia, hindi sumasang-ayon o tumatangging makita siya. Gayunpaman, biglang pumasok si Antoine Cunningham. Ang lalaking Mongolian ay nanatili pa rin sa kanyang karaniwang anyo, at sumunod ang tawanan pagkakapasok niya. Tigilan muna natin ang pagme-makeup, may sasabihin ako kay Mia, utos ni Antoine Cunningham. Opo, sagot ng mga makeup artist at stylist bago lumabas ng silid. Hindi lumingon si Mia, tiningnan lang niya ang sarili sa salamin, at si Antoine Cunningham. Magsasalita lang ako ng ilang salita, sabi ni Antoine Cunningham. Kung hindi ka sang-ayon, pwede kitang ihatid palayo ngayon din. Pwede tayong maglaro sa malawak na kapatagan, hindi ako makokontrol ng tatay mo doon. Bata, huwag mong pilitin ang sarili mo sa isang bagay na ayaw mo, biglang bumantong hininga si Antoine Cunningham. Hindi ko pinipilit ang sarili ko, ito na to. Hindi ko pwedeng bigwan ang lahat, salamat, Tio Cunningham. Mapaglarong inilabas ni Mia ang kanyang dila habang nagsasalita. Nakita mo ba siya sa kabisera? Gulat na tanong ni Antoine Cunningham. Namula ang mga mata ni Mia, at tahimik siyang tumanggo. Anong sabi niya? Seryosong tanong ni Antoine Cunningham. Hindi ko sinabi sa kanya na engaged na ako. Siguro alam na niya ngayon. Pero huli na ang lahat, ano pa nga ba ang magiging epekto nito? Sabi ni Mia habang mapait na umiiling. Sa pagkakaalam ko, ang Skyward Investment Company ay napakalakas at may mga ugnayan sa ilang malalaking dayuhang konsorsya. Kung handa silang tumulong, dapat ay malalampasan ng tatay mo ang krisis na ito. Nag-isip sandali si Antoine Cunningham at sinabing, muntik nang sakupin ang Skyward Company dati at malamang ay hamina na ito. May tuma-target sa pamilya Tufts, at ang kanilang Skyward Company ay nasa mapanganib din na sitwasyon. Kahit inaamin kong may kakayahan siya, ang kapangyarihan ng isang tao lang ay hindi kayang baligtarin ang takbo ng lahat. Hindi ko maaaring hayaang maapektuhan siya ng krisis ko, hindi iyon magiging patas para sa kanya. Sa totoo lang, isa siyang napakaprangka na tao na hindi mahilig sa panlilinlang. Maaaring hindi maging masaya ang pagsasama ninyo. Bumantong hininga si Antoine Cunningham at sinabing, mas marami pa nga ang mga iskandalo ni Zach Haney kaysa sa mga kilalang tao. Blankong tiningnan ni Mia ang sarili sa salamin, ang gamitin ang buhay ko para malampasan ang paghihirap ng kayamanan ng pamilyang Tuft, ito rin ang kabayaran ko sa pagiging magulang ng aking ama. Ano ang kahalagahan ng pagmamahal bilang magulang sa mga ganitong bagay? May mga balita akong naririnig nitong mga nakaraang araw na maraming negosyante ang namatay. Sinasabi ng mga tao na kagagawan niya iyon dahil nalutas ang krisis sa Skyward pagkatapos niyang bumalik, at marami sa komunidad ng mga negosyante ang nawala. Naniniwala akong kagagawan niya iyon, pero sa paggawa nito, may mga taong nagalit at lumabag din siya sa ilang hangganan. Kaya naman, ang kanyang Skyward ay nasa panganib pa rin, kaya naman hindi ko na siya dapat gawing kaaway sa ngayon. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa sandaling iyon, may kumatok muli sa pinto, at ang ina ni Ross, na may medyo nag-aalalang ekspresyon, ay binuksan ang pinto at sinabing, "Binibini, Mr. Nandito na si Zach Haney." Sabi niya, "Oras na para ihatid ka sa baba." "Sige. Oo nga, oras na, hey." Inalalayan ni Mia ang sarili na tumayo mula sa dressing table at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang tisyo bago lumapit kay Antoine Cunningham at marahan itong niyakap. "Salamat, Tio Antoine. Kapag tapos na ito, dapat kang bumalik sa damuhan." "Gagawin ko. Nakapag-book na ako ng tiket para mamayang gabi. Hindi rin ako nagbabalak na dumalo sa seremonya ng pakikipagtipan mo." Muling bumantong hininga si Antoine Cunningham bago tumalikod at lumabas ng makeup room. Sa labas ng makeup room, nakatayo ang isang binata na nakaputing suot na may estilo ng buhok na, "Young and Dangerous," ni Chen Haonan, napakagwapo, mga 30 taong gulang, napakagwapo, at mukhang napakamabigat din. Nang lumabas si Antoine Cunningham, binigyan siya ng binata ng bahagyang ngiti, ngunit hindi siya pinansin ni Antoine Cunningham. Hindi lahat ng tao sa mundong ito ay kayang magpangiti kay Antoine Cunningham.
Ang lalaking ito ay ang kasintahan ni Mia na si Zach Haney, ang batang sect leader ng pamilya Haney. Bagamat hindi siya pinansin ni Antoine Cunningham, ngumiti lamang siya at tumangala, tila hindi nag-aalala sa kawalan ng atensyon. Maganda ang paglabas ni Mia, suot ang isang lilang gown panggabi, kumikinang ang kanyang mga hubad na balikat, napakaganda niya ng sandaling iyon. Isa siyang klasikong kagandahan, kaya pagkatapos ng trabaho ng makeup artist, talagang mukha siyang prinsesa. Lara, oras na. Sabay tayong bumaba. Lumapit si Zach Haney kay Mia na parang isang ginoo, iniabot ang kamay, at sinenyasan itong ipatong ang kamay nito sa kamay ng lalaki. Nagsuot si Mia ng guwantes, at walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kamay nito at lumabas kasama nito. Dahil ganito na ang narating ng mga bagay-bagay, kinailangan niyang patuloy na tiisin ito dahil napakahalaga ng araw na ito para sa kinabukasan ng negosyo ng pamilya Tufts. Kahit papaano, kailangang panatilihin ang hitsura. Pumasok ang dalawa sa isang pribadong elevator, kasunod ang ina ni Ross. Huminto ang elevator sa ikatlong palapag, at pagkatapos ay nagsimulang tumugtog ang musika, kasabay ng isang MC na nagsasalita sa Cantonese tungkol sa isang bagay. Seremonya pa lang ng engagement ang ginanap ngayon. Ang mga panauhing naruroon ay mga saksi lamang, at pagkatapos ng seremonya, ito ang magiging simbolo ng formal na alyansa sa pagitan ng mga Tufts at Haney clans sa pamamagitan ng kasal. Hindi ngumiti si Mia, pero hindi rin siya umiyak. Nilagpasan niya ang mga taong pumapalakpak kasama ang gwapong si Zach Haney, dahan-daang naglakad papunta sa entablado. Patuloy na pinupuri ng MC ang magkasintahan, at masiglang pumalakpak ang mga manunood. Si Marco Tuft, na nakaupo sa ibaba ng entablado, ay nakangiti, paminsan-minsan ay yumuyuko upang mamulong sa isang matandang lalaki sa kanyang tabi. Ang matandang lalaki, na nakasuot ng tangsot, ay mukhang kontento habang pinagmamasdan ang magkapareha. Siya ang lolo ni Zach Haney, ang pinuno ng pamilya Haney. Lumabas si Antoine Cunningham ng banquet hall at tumingin ng malalim bago lumabas kasama ang dalawang matipunong lalaking Mongolian na parang mga golden protector. Ayaw niyang dumalo sa isang seremonya ng pakikipagtipan na para lamang sa pagsasama ng mga interes, ayaw niyang makita ang kunwaring ngiti ni Mia. Pagdating niya sa elevator, saktong bumukas ang pinto, at doon bumungad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng puting suit at boutonniere. Biglang nanlaki ang mga mata ni Antoine Cunningham sa gulat. Ah, Mr. Cunningham, tamang-tama ang tiyempo. Maaari mo bang tingnan kung kasya sa akin itong suit? Baluktot ba ang boutonniere? Tulungan mo akong ituwid ito. Kinuha ko lang ito sa isang tindahan ng damit, hindi ito tailor-made. Tumayo si Yusuf Zoc sa harap ni Antoine Cunningham at humingi ng tulong sa pag-aayos ng kanyang kasuotan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 768 Nahihilo ako. Yusuf Zoc Yu. Ikaw, labis na nalitaw si Antoine Cunningham. Dumating talaga si Yusuf Zoc. Hindi ba't sinabi ni Mia na hindi siya makakarating? Hindi ba sapat ang oras noon? Paano pa siya nagkaroon ng oras para pumunta sa kung saang tindahan ng damit at mangagaw ng damit ng iba? Lumapit si Yusuf Zoc sa tainga ni Antoine Cunningham at mamulong, nandito ako para agawin ang isang tao, akin ang babaeng nasa loob, kaya hindi ako mahuhuli, di ba? Ha ha ha. Pagkasabi niyan, humagalpak sa tawa si Yusuf Zoc at pumasok sa loob. Parang automatikong inikat ni Antoine Cunningham ang kanyang katawan at pinagdikit ang kanyang mga ngipin habang sinusundan ito papasok. Sa banquet hall, tumigil na ang musika, napakatahimik ng buong bulwagan, at umakyat na sa entablado ang lolo ni Zach Haney. Sa sandaling ito, tila tuwang-tuwa ang matanda. Lubos akong natutuwa at umaasa akong makakapagtanda kayong magkasama. Pagkatapos magsalita ng matanda, hinawakan niya ang kamay ni Zach Haney gamit ang isang kamay at ang kamay ni Mia gamit ang kabila. Sana, sabay kayong tumanda. Pagkasabi nito, malapit na niyang pagdikitin ang kanilang mga kamay. Hindi ako sang-ayon. Biglang sumigaw ng malakas si Yusuf Zoc na pumasok. Wow, walang pumansin sa likuran kanina, pero ang sigaw ni Yusuf Zoc ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Parang automatikong lumingon si Mia, bahagyang nakanganga ang bibig. Nandito si Yusuf Zoc, nakasuot ng puting terno na may boutonniere, at tila binasa ang kanyang buhok ng tubig.
Agad na pumangit ang mukha ni Toph, at maraming bisita ang nalito. Sino ang taong ito na nanggugulo sa seremonya? Pinaikit ng lolo ni Zach Haney ang kanyang mga mata, hindi niya nakilala ang lalaking ito, ngunit pakiramdam niya ay nakita na niya ito dati, isang pamilyar na pakiramdam, ngunit hindi niya maalala sa ngayon. Mabilis na naglakad si Yusuf Zok papunta sa entablado at walang anumang paliwanag, dahan-dahang itinulak palayo ang kamay ng matanda na nakahawak sa kamay ni Mia. Kasabay nito, niyakap niya si Mia at mariing sinabi, "Sino ang nagpahintulot sa iyo na magsuot ng damit na ito nang walang pahintulot ko?" Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Mia, gusto niyang ngumiti, at gusto rin niyang umiyak. "Sino ka? Bumaba ka dyan sa entablado, may tao ka, ilabas mo siya rito." Natarante si Zach Haney, kasabay ng pamumula ng kanyang mga mata habang tinatawag niya ang isang tao. Sa sitwasyong ito, may nangahas talagang guluhin ang kaganapan ng pamilya Haney at Tufts. Anong klaseng internasyonal na biro ito? Hindi pinansin ni Yusuf Zok ang sigaw ni Zach Haney at ang papalapit na mga security, at itinoon ang pansin kay Mia at sinabing, "Sa tingin mo magpapakasal ka sa iba? Mangarap ka pa, hindi mo na yan maiisip pa sa hinaharap." Yusuf Zok, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sa puntong ito, sa wakas ay galit na tumayo si Marco Toph. Bagamat inamin niyang napakahusay ni Yusuf Zok, ang pakikipagtipan na ito ay mahalaga sa buhay at kamatayan ng pamilya Tufts, at ngayon tanging ang Haney Group na lamang ang makapagliligtas sa kanila. Bagamat ayaw niyang mamaltrato ang kanyang anak, nasaan nga ba si Yusuf Zok sa lahat ng ito? Palihim na umiyak ng napakaraming luha ang kanyang anak na babae sa mga nakalipas na taon nang hindi niya nakikita si Yusuf Zok. "Yusuf Zok, bitawan mo ako, hindi ko kaya." Biglang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Mia habang nakatitig siya kay Yusuf Zok at sinabing, "Huli na ang lahat, huli ka na." "Nako naman, Marco Toph, tigilan mo na ang pagsigaw sa akin, at kayong lahat, lumayo kayo sa akin." Tinitigan ni Yusuf Zok ang mga security staff na sinusubukang lumapit, walang balak na bitawan si Mia, huminga siya ng malalim at sinabing, "Alam ng langit at lupa, kapag ang isang bagay ay nakatakda na sa akin, walang makakapagpabago nito." "Teka sandali lang, ikaw ba si Yusuf Zok, Mr. Zok?" Ang chairman ng Sky Investment, si Yusuf Zok. Nang sandaling iyon, biglang tumingin ang lolo ni Zach Haney kay Yusuf Zok nang may pag-aalala sa mukha. Nang mabanggit ni Marco Toph ang pangalang Yusuf Zok, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan sa mainland, ang chairman ng Sky Investment na si Yusuf Zok, ang anak sa labas ni Kevin Nash, ang tagawasak ng angkan ng Meskipon, ang pinuno sa likod ng mga eksena ng pamilyang Nash, at maging ang nasa likod ng kamakailang pagbagsak ng mga negosyante. Maaaring hindi alam ng iba ang tungkol sa mga pangyayari sa angkan ng Shang, o kahit narinig man lang ang tungkol dito, ngunit bilang miyembro ng apat na malalaking angkan, paanong hindi malalaman ng pamilya Haney ang nangyari sa angkan ng Shang? Alam na alam niya na ilang araw pa lang ang nakalipas, ang angkan ng Shang ay nalipol ng magdamag. Oo, nalipol, maging mga tagapagmana ng angkan o mga pinuno ng sangay, lahat ng kalalakihan ng angkan ng Shang ay pinatay. Ito ay kagagawan ni Yusuf Zok dahil may mga plano ang angkan ng Shang sa Cheney Company, kaya naman naglaho ang angkan ng Shang ng magdamag, at hanggang ngayon, pinipigilan pa rin ng mga awtoridad ang balita, at hindi pa rin naaapektuhan ang Cheney Company. Kaya nang maisip niya ang pamilya Meskipon noon, ang angkan ng Shang ngayon, at ang papel ng pamilyang Nash sa dilim, ang pinuno ng sekta na ito ng pamilyang Haney ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang mga sentido. Ano ba yan, may relasyon si Yusuf Zok sa anak ng mga Toph? Wala siyang kaalam-alam dito, at kung alam lang niya, nasangkot kaya siya. "Ako si Yusuf Zok, ano naman?" Hindi alam ni Yusuf Zok kung sino ang matandang lalaking ito, hindi niya nga alam kung sino ang fiancé ni Mia. Nandito siya ngayon para agawin ito, sino ba ang may pakialam kung sino iyon? Isang hindi pagkakaunawaan, Mr. Zok. Isang hindi pagkakaunawaan, o. Isang eksena ang naganap ng madrama, na ikinagulat ni na Marco Toph, Mia, at Zach Haney, kasama ang lahat ng mga bisita, isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari.
Ang nakita lang nila ay ang pinuno ng sekta ng Haney na paulit-ulit na yumuyuko ng magkahawak ang mga kamay kay Yusuf Zok, na siyang puwersahang kumukuha sa nobya, at malakas na sinasabing hindi pagkakaunawaan ang nangyari. Babae ko siya, anong hindi pagkakaunawaan ang pinagsasabi mo? Sabi ni Yusuf Zok, sabay turo kay Mia. Ako si Drake Haney ng Haney Group. Sa katunayan, isa itong hindi pagkakaunawaan. Pagkakita kay Mr. Nandito si Zok ngayon kasama si Miss Tough, parehong bata at may talento, bakit hindi mo gamitin ang okasyong ito ng pakikipagtipan para ayusin ang kasal para sa inyong dalawa? Crack! Kalabog-kalabog, sa gitna ng mga bisita, maraming baso ng alak ang nahulog sa sahig, at si Mia mismo ay agad na natulala. Sa sandaling iyon, napataas ang kilay ni Yusuf Zok, na pagtantong may kinalaman ito sa pamilya Haney. Dahil dito, nakipag-ugnayan na siya sa lahat ng 4 na malalaking angkan hanggang sa kasalukuyan, hindi nakakapagtaka na ang matandang Haney na ito ay sumisigaw ng hindi pagkakaunawaan. Dahil nalipol na ang angkan ng siyang, ayaw niyang maranasan din ng pamilya Haney ang parehong kapalaran, handa siyang talikuran ang lahat ng dignidad. Hindi na kailangan, sabi ni Yusuf Zok, habang sumusulyap sa matandang si Haney, pagkatapos ay iginala ang tingin sa mga nakaupong panauhin. Wala sa mga kamag-anak o kaibigan ko ang nandito, kaya walang mga pagpapala, mga sumpa lamang. Aalis na kami ni Tough, Mia. Mula ngayon, si Mia na ang babae ko, ang babae ni Yusuf Zok. Habang nagsasalita siya, biglang ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay patungo sa bintana na mula sahig hanggang kisame, na agad na nabasag. Tapos binuhat niya si Mia at lumipad palabas ng bintana. Diyos ko! Lumipad sila palayo. Tingnan mo, nasa langit sila. Nabaliw ang lahat ng nakasaksi sa eksena. Kinuha nga ni Yusuf Zok ang tagapagmana ng mga Tough at inilipad palabas ng bintana, pataas sa langit. Sa sandaling iyon, biglang kinuha ng matandang Haney ang mikropono at malakas na ipinahayag, mga binibini at Ginoo, iyan lang ang para sa araw na ito. Opisyal kong idinedeklara na ang unyon sa pagitan ng mga Haney at mga Tough ay natapos na, at taos puso kong nais si Mr. Si Zok at si Miss Tough ay magkasamang maligaya habang buhay. Pagkatapos magsalita, dali-daling umalis ang matandang si Haney kasama ang kanyang natulalang apo, ngunit pinunasan muna nito ang pawis sa noo nito habang naglalakad. Ang tuwid na distansya mula Hong Kong hanggang sa kabisera ay mahigit 2,000 kilometro lamang, 4,000 li lamang. Kaya habang sumisigaw si Mia sa langit sa mga bisig ni Yusuf Zok, wala pang 8 hakbang ang nalalakad nila, nakabalik na sila sa villa ni Ruth Wilcox sa kabisera. Diyos ko po, nahihilo po ako, hayaan niyong mawalan ako ng malay sandali, nang matagpuan ni Mia ang sarili sa labas ng villa ni Ruth Wilcox sa isang kisap mata, sumandal siya kay Yusuf Zok, na lubos na nalilito. Umiyak ka nga, naaalala ko pang sinabi ko ilang taon na ang nakalipas na papatayin kita, at ngayon ay gagawin ko iyon. Nako! Kung hindi kita papatayin, iba ang papatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 769 na kupas na kabataan. Sa villa ni Ruth Wilcox, dahan-daang ay nalalayan ni Yusuf Zok ang baba ni Mia habang si Mia, habang ipinipikit ang kanyang malalaking mata, ay patuloy na nakatingin kay Yusuf Zok nang walang tigil. Magkakilala na ang dalawa ng ilang taon, at naaalala ni Mia ang bawat eksena, bawat detalye ng mga panahong kasama niya si Yusuf Zok. Habang naglalakbay, nagkaroon sila ng kanilang mga mapaglarong away at palihim na halikan, naghawak kamay sila at naghalikan ngunit hindi kailanman lumampas sa ipinagbabawal na hangganan. Minsan, gusto niyang asarin si Yusuf Zok para subukan ang limitasyon nito, pero natatakot siya habang sinusubukan ito. Dahil paminsan-minsan, hindi dapat maging masyadong makasarili ang isang tao. At ngayon, sa wakas ay nakapag-ipon na ng lakas ng loob si Yusuf Zok na sabihing gusto na niya itong isama, nakaramdam siya ng pagkabalisa at kaba ngunit mayroon din siyang pakiramdam ng mga alaala ng kanyang kabataan na matagal nang nawawala. Naisip niya, kung kailangan man itong gawin, hayaan mo na lang. Talagang gusto ko siya ng higit pa sa inaasahan. Masakit pa ba ang braso mo? Nagsimulang kabahan si Mia nang mapansin ang kislap ng pagnanasa sa mga mata ni Yusuf Zok. Babae pa rin naman siya noon pa man. Kahit nakita at alam na niya ang lahat,
Nang dumating ang oras na kailangan niyang harapin ang nalalapit na sandali, nakaramdam siya ng hiya at pagkabalisa. Agad siyang hinalikan ni Yusufzok, idiniin siya sa ilalim niya at itinulak paupo sa sopa. Madamdaming tugon ni Mia, mahigpit na ipinulupot ang mga braso sa leeg nito, nang bigla nitong kagatin ang labi ni Yusufzok. Ito ang parusa mo. Kakagatin mo na kita hanggang mamatay. Pumunta ka sa Dragon Gate at tuluyan mo akong pinabayaan. Galit ako sa'yo, kinamumuhian kita. Habang kumakagat at nagsasalita siya, umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi lumaban si Yusufzok, hinayaan lamang siyang kagatin siya, kahit na nagsisimula na itong damyugo. Hindi na mauulit yon. Kahit ikamatay ko pa, mananatili kang nakatali sa tabi ko. Ikaw ang magiging Mia ko magpakailanman. Habang nagsasalita si Yusufzok, biglang pumasok ang kamay niya sa ipinagbabawal na teritoryo. Nanigas ang katawan ni Mia na parang nakuryente. Bagamat maraming beses na niyang napanaginipan, na-imagine, at na-anticipate ang senaryong ito sa kanyang isipan, nang dumating na ang sandali, labis siyang nabagabag, na nag-iwan sa kanya ng lubos na lito kung ano ang susunod na gagawin. Kasabay ng isang langit-ngit, habang magpapatuloy na sana si Yusufzok, biglang may ingay na nagmula sa pangunahing pinto ng villa. Narinig ito ni Yusufzok at Mia. Bumalik na si Ruth, bumalik na si Ruth. Takbo. Nang may marinig sa pinto, natarante si Mia at itinulak palayo si Yusufzok, natarante at nalilito ang buong katawan niya. Magtago ka, bilasan mo at magtago ka. Nako, hindi natin pwedeng ipakita ito kay Ruth, dali. Sa sobrang pagtataranta ni Mia ay hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay at paa, habang nagpapadyak-padyak sa pagkabalisa. Hindi nakapagsalita si Yusufzok. Mali ang napili niyang lugar. Akala niya ang pagbabalik sa villa na ito kung saan sila dating magkasama, ay para muling buhayin ang isang alaala. Pero sino ang mag-aakala na babalik ng ganito kaga si Ruth Wilcox? Hindi ba't sa Jade Garden Villa siya tumutuloy nitong mga nakaraang araw? Bakit pa siya bumalik dito? Walang nagawa si Yusufzok kundi ang dali-daling tumakbo pataas. Bagamat hindi siya nahihiya, at maaaring walang sabihin si Ruth Wilcox, malapit nang umiyak si Mia. Si Ruth Wilcox ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang pinakamalapit na katiwala. Kaya naman, nadama ni Mia na ang pagiging kasama ni Yusufzok ay isang dobleng pagtataksil at masasaktan ang puso ni Ruth. Gulat na pumasok si Ruth Wilcox sa villa, dahil nakabukas ang mga ilaw sa loob. Inaayos ni Mia ang kanyang gown panggabi. Nang makitang pumasok si Ruth Wilcox, agad siyang tumakbo palapit, nagkunwaring walang nangyari, at sumigaw ng, "Ruth," bago niyakap si Ruth Wilcox. Sandaling natigilan si Ruth Wilcox, nang mapansin ang pag-iwas ng mga mata ni Mia at ang nananatiling pamumula na hindi pa rin kumukupas. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat at tumingin sa itaas, nasaan si Yusufzok. Ewan ko, pumunta akong mag-isa, hindi ko siya nakita, pumunta rin ba siya? Nako, dumating din yung gago. Walang katuturan na sagot ni Mia. Paf! Hindi napigilan ni Ruth Wilcox ang matawa sa tugon niya at malakas na hinampas ang noo niya, kakabalik mo lang ba galing Hong Kong? Ang bilis naman yan. Natigilan si Mia sa pagsasalita. Hindi pa nga alas 8, dapat sana ay dadalo siya sa isang seremonya ng pakikipagtipan sa Hong Kong ng mga oras na iyon. Kahit pa may pribadong jet na susando at lilipad pabalik sa Beijing, hindi ito magiging ganito kabilis. Bumalik ako para kumuha ng mga gamit. Siguro pagod ka ngayon, at kailangan ko pang pumunta sa opisina, pupunta ako bukas para samahan ka. Matapos sabihin ito ng nakangiti, kinuha ni Ruth Wilcox ang isang tea caddy mula sa tea maker at lumabas. Sa katunayan, uuwi na sana siya para magpahinga. Hindi na niya kayang maging third wheel. Ruthie, huwag kang umalis, may isang malaking masamang lobo sa kwarto mo, natatakot ako. Hinawakan ni Mia ang braso ni Ruth Wilcox, at pagkatapos ay muling tumulo ang kanyang mga luha habang niyakap niya si Ruth ng mahigpit, sinasabing, "Ruthie, pasensya na talaga, hindi ko sinasadya, ayaw ko. Pero ako, parang nakaukit na siya sa puso ko, hindi ko siya kayang burahin." Sa wakas ay inamin niya, habang umiiyak ng malungkot, humahagulgol habang sinasabing,
Huwag mo siyang sisihin, kasalanan ko lahat. Huwag kang umalis, hindi kita bibitawan. Nakatayo si Ruth Wilcox sa sala, marahang tinatapik ang likod niya, na may bahid ng pamumula sa mga mata. Sige, hindi ako aalis, kung may aalis man, iyon ay ang malaking lobo na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, matapang siyang sumulyap sa itaas at sumigaw, Zhang, bumaba ka rito. Ubo-ubo, bumalik na si Ruth, ha? Walang nagawa si Yusuf Zok kundi ang lumabas, mukhang nahihiya habang naglalakad palabas. Lalong namula ang mukha ni Mia, nakahawak pa rin kay Ruth Wilcox nang hindi ba nibitawan. Hindi pa ako naghahapunan, bibili ako ng mga gamit, yung mga tuhog at beer na binili mo noong isang taon, gustong-gusto yan ni Mia. Sige, gagawin ko na. Nagmamadaling lumabas si Yusuf Zok habang nakasukbit ang buntot niya sa pagitan ng kanyang mga hita. Itinulak ni Ruth Wilcox si Mia palayo at saka tinitigan ito ng masama, sabay sabing, tingnan mo nga ang makeup na inilagay mo, sino ang may gawa nito? Sobrang bigat, nakatutok na ang mga mata mo sa mga mata ng panda, umakyat ka sa taas, maghugas ka, magpalit ka ng damit, at bumaba ka na. Oh, hindi ka nagalit sa akin. Biglang ngumiti si Mia. Inikat ni Ruth Wilcox ang kanyang mga mata, magagalit pa ba ako sa iyo? Yehey, oras na para sa tuhog at beer. Napatalon si Mia paakyat sa hagdan nang makitang hindi naman talaga galit si Ruth Wilcox. Pamilyar na pamilyar siya sa lugar na ito, marami sa mga damit niya ay nasa aparador din ni Ruth Wilcox. Noon, siya at si Ruth Wilcox ay natutulog sa iisang kama, magkayakap. Mabilis na bumalik si Yusuf Zok sa pagkakataong ito, dala ang iba't ibang uri ng inihaw na karne at mga kahon ng beer. Nagsalin si Ruth Wilcox ng mga inumin, sumulyap kay Yusuf Zok, pagkatapos ay humarap kay Mia at sinabing, namimiss ko talaga ang mga araw na magkasama pa tayong tatlo. Sana'y makabalik tayo sa mga panahong iyon, ngunit matapos kong bisitahin ang mahiwagang mundong iyon at makatagpo ng napakaraming hindi kapani-paniwalang bagay, napagtanto ko na hindi pa rin nagbabago ang puso ng isang tao sa paglipas ng mga taon. Kahit na may isang taong naging pabaya, siya ay tapat at puno ng integridad pa rin. Mia, Yusuf Zok, uminom tayo hanggang sa gusto natin ngayon, ha? Wala nang salita, kung sino man ang hindi malasing ay para siyang pagong. Itinaas ni Mia ang kanyang bote at ipinahayag. Salamat sa papuri, ayos lang. Nagpakalansing sina Yusuf Zok at ang dalawang babae ng mga bote, pagkatapos ay sabay-sabay na nilagok ang isang bote ng beer. Bilasan mo, ikwento mo sa akin ang tungkol sa kamangha-manghang mundong iyon. Pagkaubos ng isang bote ng beer, masiglang hinawakan ni Mia ang kamay ni Ruth Wilcox para magtanong. Kuwit. Samantala, habang ang tatlo ay magkakasamang nakaupo nang nakakross ang mga paa, umiinom ng beer at kumakain ng mga tuhog tulad noong unang panahon, isang nakabalabal na figure ang lumitaw sa Dragon Group Station sa kabisera ng lungsod. Nang makita ni Devon King ang nakabalabal na figure, agad siyang tuwang-tuwa na bumati, Boss, sa wakas ay nakabalik ka na. Ngayon, ikaw na ang bahala dyan, Yusuf Zok. Siya ay lumabag sa batas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 770 Balita ni Miles O'Brien. May isang lumang kasabihang Chino na nagsasabing, ang alkohol ay humahantong sa kaguluhan, na nangangahulugang dahil sa pagpapasigla ng alkohol sa central nervous system, ang karaniwang matatag na ugali ng isang tao ay nagiging magulo, na humahantong sa kanila na gumawa ng isang serye ng mga hindi makatwirang bagay na hindi nila karaniwang ginagawa, at ang kanilang pag-uugali ay hindi na napipigilan ng batas o moralidad, kundi hinihimok ng kanilang sariling mga pagnanasa. Si Mia ang unang uminom ng sobra, tila pagkatapos uminom ng 13 beer, dumiretso siya sa mga bisig ni Ruth Wilcox, at inihagis siya ni Ruth sa sofa at nagpatuloy sa pag-inom kasama si Yusuf Zok. Bihirang magkaroon ng pagkakataon ang dalawa na magpakasaya, kaya kahit tumigas na ang tableta ni Ruth, hindi niya sinasadyang pigilan ang epekto ng alak, at tuluyang bumagsak sa sofa pagkatapos ng 18 bote. Medyo maulap din ang ulo ni Yusuf, ngunit napakasarap sa pakiramdam niya sa ganoong kalagayan, habang inaanod siya, pakiramdam niya ay basta't masaya siya, lahat ay mukhang maganda. Ikinulong niya ang dalawang babae sa ilalim ng kanyang mga braso at pumasok sa kwarto ni Ruth,
kung saan sila naghubad at nagsalo sa isang malaking kumot para matulog. Natulala si Ruth at tuluyan na siyang hinalikan, at tuluyang nakalimutang natutulog pala si Mia sa tabi nila. Ang kanilang pagnanasa ay parang apoy na hindi nangangailangan ng panggatong. Sa Dragon Gate World, tila mas matagal silang magkahiwalay kaysa magkasama, kaya sa tulong ng alak at ng tumataas na pagnanasa at pagnanasa, nagpakasasa sila sa kahangalan. Habang nagbabakasakali sila, napansin nila si Mia na katabi nila, kaya hinayla ito ni Yusef. Habang mahimbing na natutulog si Mia, isang kumot ang ibinalot sa kanila, at ang mundo ay nalubog sa kadiliman habang nagpapatuloy ang marangyang buhay ni Yusef. Iyan ang alkohol ay humahantong sa kabuluhan, ang pinakaklasikong halimbawa. Kuwit, pagsikat ng araw kinabukasan, isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa silid, mula kay Mia, at halos mapatalon sina Ruth at Yusef dahil sa kanyang sigaw. Magulo ang silid, may tatlong pares ng mga mata na pawang mukhang medyo naguguluhan sa tapat na komprontasyon. Tumigil ka na sa pagsigaw, umiling si Yusef at idiniin ang natatarantang si Mia, habang si Ruth, na natatakot, ay sinubukang bumangon sa kama, ngunit hinayla rin siya pabalik ng kamay ni Yusef. May isang tao, may paparating, tumigil ka na sa kalokohan, may tao sa labas. Halos tumulo na ang dugo sa mukha ni Ruth, sa sobrang hiya para tumingin kay Mia, at si Mia naman ay nanginginig, hindi rin kayang humarap dito. Sandaling natigilan si Yusef, umaabot ang kanyang telekinesis, at wala ba talagang tao sa looban sa baba. Lumitaw si Devon King, kasama ang isang taong nakabalot ng itim na roba. Pabago-bago pa rin ang enerhiya ng itim na damit, tinatakpan ng taong nasa loob kaya hindi malinaw na makita ng telekinesis ni Yusef kung ano ang hitsura ng taong nasa loob. Nabigla si Yusef, si Elijah Birch kaya iyon. Pero hindi ba't ninakaw ang kanyang damit? Manatili ka sa itaas, huwag kang bababa. Sa isang pitik ng kanyang palso, kinuha ni Yusef ang isang balabal at mabilis itong isinuot. Matagal nang naunawaan ni Yusef kung bakit nagsusuot ng roba ang mga sinaunang tao, dahil isa lang ang kailangan mo para matakpan ng buo ang katawan, hindi lang ito mabilis isuot, kundi napakadali rin itong magamit. Parang hangin, dali-daling bumaba si Yusef at pagkatapos ay tumayo sa pasukan ng villa. Nagpakita si Devon ng malamig at mayabang na ekspresyon, pagkabalik niya kagabi, iniulat niya ang mga ikinilos ni Yusef sa pinuno ng pangkat at pagkatapos ay sinabihan siyang hanapin siya agad kinaumagahan. Ang pinuno ng pangkat, na may malawak na kasanayang banal, ay kahit papaano ay alam na nakatira rito si Yusef, kaya't maagang dumating silang dalawa. Gayunpaman, habang si Devon ay mayabang na nakatingin, at gustong-gusto ng panoorin ang kanyang pinuno na humarap kay Yusef, biglang marahas na hinubad ng kanyang pinuno ang itim na roba na suot niya at dahan-daang lumuhad. Oo, lumuhad siya, si Elijah Birch iyon, at tila mas maganda pa siya kaysa noong ilang buwan na ang nakalilipas. Nang sandaling habarin niya ang itim na roba, napagtanto ni Yusef na naabot na niya ang nascent soul cultivation level. Ilang buwan na lang, at mula sa pagiging solidifying pill, naging nascent soul na siya. Nasa rocket ba ang paglilinang na ito? Panginoon, sa wakas ay natagpuan ka na ni Elias. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Elias, ang kanyang mukha ay bakas ng kaawa-awa. Kumikislap ang dugo sa kaluluwa ni Yusef Zoc, at ramdam niya ang konektadong espiritu ni Elijah Birch. Nakahinga rin siya ng maluwag, inakala niyang ibang tao ang nagpapanggap na si Elijah Birch. Devon King, lumayo ka sa akin. Hindi ba't sinabi ko nang ayaw na kitang makita ulit? Takbo. Nakatitig at bulalas ni Yusef Zoc. Si Devon King ay lubos na nalilito, parang lumilipad ang kanyang isipan habang nakatayo roon na bahagyang nakanganga ang bibig, ganap na natigilan. Guro, nagsalita siya ng masama tungkol sa iyo kahapon, gusto mo ba siyang patayin? Dinala ko siya rito para ikaw ang bahala. Walang pakialam na sabi ni Elijah Birch. Nakaramdam si Devon King ng lamig sa kanyang gulugod, nanginginig ang buong katawan niya. Napagtanto niyang hindi siya nananaginip, totoo ang mga pangyayari ngayon. Dinala siya rito ng pinuno ng kanyang pangkat hindi para harapin si Yusef Zoc, kundi para tanungin kung gusto siyang patayin ni Yusef Zoc. Si Elijah Birch ay alipin na ngayon ni Yusef Zoc. Tinatawag mo ba siyang master? Nakaramdam si Devon King ng kirot sa kanyang lalamunan, na parang susuka siya ng dugo.
Umalis ka na lang, hindi naman kailangan, hindi naman ganoon kaseryoso, sabi ni Yusuf Zoc, sabay tawa at pagmumura kay Devon King. Sabi ko naman sa'yo dati, kapag dinala mo rito ang team leader mo, gagahasain ko siya. Sa tingin mo kaya ko ba itong gawin? Agad na namula ang mukha ni Elijah Birch, isa siyang mapang-akit, isang natural na lobo, kaya nang magsalita si Yusuf Zoc ng prangka, napangisi siya ng may kaakit-akit na pagkabighani. Hindi makapagsalita si Devon King. Pwede ka nang umalis, wala akong oras para sayo. Gusto ko lang mamuhay ng maayos sa secular na mundo, huwag mo na akong guluhin pa. Sabay kaway ni Yusuf Zoc kay Devon King palayo, kinikilala na kailangan pa rin ng mundo ang mga taong katulad niya. Ibinuka ni Devon King ang kanyang bibig, pagkatapos, bamantong hininga, tumalikod at naglakad palayo. Walang ipinakitang intensyon si Yusuf Zoc na hilingin kay Elijah Birch na tumayo. Matapos siyang suriin ng ilang beses, tinanong niya, pumunta ka ulit sa Saint Dragon Continent, pero bakit hindi mo ako hinanap? At bakit ka bumalik? Hindi mo ba alam na ang pagbalik-balik sa sikretong daanan ay maaaring magbunyag ng mga sikreto nito? Sa mahigpit na interogasyon ni Yusuf Zoc, nabigla si Elijah Birch at labis na kinabahan, habang nagpakita rin ng kaunting hinanakit. Kasalanan ko, gusto ko sanang sorpresahin si Master, pero bumalik ito sa dati. Anong sorpresa? Kakaibang tanong ni Yusuf Zoc. Noong pinabalik mo ako, hindi ba't hiniling mo sa akin na makita si Miles O'Brien? Pagkabalik ko, nakipagkita ako sa kanya, at hiniling niya sa akin na dalhin ko siya sa Dragon Gate World para mahanap ka. Namimiss ka niya ng husto ng mga panahong iyon at medyo nagdedeliryo siya, at nasa napakasamang kondisyon. Kaya nangako ako sa kanya. Pero wala siyang antas ng cultivation, at natakot ako na magiging mapanganib ang dumaan sa lihim na channel, kaya tinulungan ko muna siyang subukang gisingin ang kanyang potensyal. Sa kabila ng pag-inom ng maraming elixir, hindi lamang siya hindi nagising, nasira pa ang kanyang mga meridian, at muntik na siyang mamatay. Dahil sa takot, agad akong bumalik sa Dragon Gate World para maghanap ng halamang gamot na nakakapag-ayos ng mga meridian, at ibinalik ko ito sa pagkakataong ito. Nasaan si Luis? Tanong ni Yusuf Zoc, nag-aalala, at naninindigan ang mga balahibo. Ang pag-inom ni Miles O'Brien ng elixir ng hindi nagigising ay walang ang lubhang mapanganib para sa kanya. Nasa bundok Chiangbai siya, naroon din si Matandang Dilaw, nagpapahaba ng kanyang buhay. Ang plano ko ay dumiretso sa bundok Chiangbai, ngunit pagbalik ko, nakakita ako ng mga bakas ng paa na hindi maayos ang pagkakaayos sa labas ng daanan. Dahil sa hula kong nakabalik ka na, pumunta ako sa Divine City. Balak ko sanang hanapin ka ng direkta, pero kagabi, nang makita kita. Ikaw, hindi ako nang ahas na istorbohin ka, bulong ni Elijah Birch, namumula ang mukha. Tara, dalhin mo ako doon. Agad na binalot ni Yusuf Zoc si Elijah Birch. Dahil sa labis na pag-inom noong nakaraang gabi at pagpapakasese sa kahangalan, binawasan niya ang kanyang pagbabantay, kaya't namataan siya ni Elijah Birch nang hindi siya napapansin. Nagmamadaling nagbihis sina Mia at Ruth Wilcox at tumakbo palabas, ngunit paglabas nila, anino lang ng dalawa ang nakita nila. Sino na ngayon ang lobo na yan? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Malakas na sigaw ni Mia. Ikaw yung maliit na lobo, nagsasalita pa rin tungkol sa iba. Kasalanan mo yan, di ba? Sinamantala mo habang lasing ako, tinulungan mo yung Zhang na yon na guluhin ako, pero nag-record ka ba kagabi? Mahigpit na kumapit si Mia sa braso ni Ruth Wilcox. Record. Natigilan si Ruth Wilcox. Para saan ay record? Para sa kapakanan ng inyong matatandaan, ito ang aking unang pagkakataon, at wala akong kaalam-alam tungkol sa kahit ano. Hindi, kailangan natin itong gawin ulit mamayang gabi. Ire-record ko, tapos pareho nating magagawa iyon kasama si Yusuf Zoc. Muntik nang dumura ng dugo si Ruth Wilcox.